The Extreme Feast. Kabanata 721 hanggang 740. Paano biglang bumangon ang Greencliff para maging isang ipinagbabawal na teritoryo? Paanong biglang bumangon ang Palmer Group, isang kumpanyang nasa bingit ng bangkarota, sa Greencliff at naging isang kumpanyang sapat ang lakas upang labanan ang Long Group? Malinaw na sinusuportahan ng Long family ang Palmer Group at ginagamit ito para alisin ang lahat ng kanilang mga karibal para sa kanila. Kung ang sino man ay hindi pa rin nakikita ito ng malinaw ngayon, kung gayon sila ay dapat na hanggal. Maganda talaga ang laro ng Long family this time round. Ano na ang gagawin natin ngayon? Nagkatinginan ng mga pinuno ng 6 na makapangyarihang pamilya. May kailangan silang gawin. Kung gustong salakayin sila ng pamilyang Long, hindi sila maaaring maupo at maghintay na mamatay. Imposible. Ilang henerasyon ng pagsusumikap, pagsisikap, mapagkukunan at pera ang kinuha para sa kanilang mga pamilya upang mabuhay hanggang ngayon at maging isang pangalawang antas ng pamilya. Hindi ito isang bagay na handa nilang isuko ng madali. Lalo na para sa 6 na ito na malapit nang maabot ang unang baitang. Maaari lamang silang umabant at hindi nila kayang umatras. Kahit kuneho nangangagat pabalik kapag na-provoke. Paano kung sila ay isang napakalakas na pamilya? Malakas na sambit ng isa sa kanila. Kahit na ang pinakamakapangyarihang mga pamilya ay hindi magkaibigan sa isa't isa, tama ba? Ang nais niyang sabihin ay dapat lang humingi ng proteksyon. Kung ang tubig sa hilaga ay maaagaw, ito ay magdadala ng maraming panganib, ngunit ito ay magpapakita rin ng maraming pagkakataon. Nagkatinginan silang lahat at nagdesisyon. Sa panahong ito, kailangan nilang magkaisa at kumilos bilang isa upang makayanan ang pagsubok na ito. Hindi lang sila. May mga taong palihim na gumagala sa buong hilaga. Ang impormasyong mayroon sila ay inuri at lumabas mula sa isang napakahusay na nakatagong channel, kaya walang makapagpapatunay na ang impormasyong ito ay totoo. Ngunit sa parehong oras, walang sino man ang makapagpapatunay na ito ay hindi totoo. Ang lahat ng makapangyarihang pamilya, hindi alintana kung sila ay pangatlong baitang, pangalawang baitang, kahit na unang baitang at maging ang mga pinakamakapangyarihang pamilya ay nasa kanilang pinakamataas na antas ng pagkaalerto nang malaman nila ang tungkol dito. Kahit na walang nagsasalita tungkol dito ng lantaran, alam ng lahat na walang usok kung walang apoy. Ang kapaligiran sa hilaga ay agad na naiiba mula sa dati. Halos lahat ng atensyon ay nasa pamilyang Long. Pinagmamasdan nilang mabuti ang lahat ng ginawa ng pamilya Long, kasama na si Angelica. Sa Long Group, tumayo si Angelica sa harap ng dingding ng bintana. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mga pangyayari. Dahil sa hindi inaasahang pagbabago sa sitwasyon, naging sentro ng whirlpool ang pamilya Long. Si Ethan ba ang nasa likod nito? Kumunat ang noo ni Angelica. Imposible yan. Hindi siya magkakaroon ng kapangyarihang dumaan sa ganoong uri ng classified channel. Ang tanging mga taong may access sa channel na iyon ay ang pinakamakapangyarihang mga pamilya. Ang pamilya ng Hunt. Umiling ulit siya. Wala sa tanong yan. Magkaaway ang mag-ama at nagagalit kapag nagkikita sila. At bakit gagawin pa rin ng pamilyang Hunt ang ganoong bagay? Kahit si Angelica ay hindi sigurado kung sino ang maaaring gumawa ng ganito. Ngayon lahat ng tao sa labas ay naisip na ang pamilyang Long ang nasa likod nito at sinusubukan nilang alisin ang kanilang mga kalaban. Ito ay masamang balita. Nagring ang phone ni Angelica. Napatingin siya sa tumatawag at bahagyang kumunat ang noo nang mabilis niya itong sinagot. Tatay. Nasaan ka? Umuwi ka na. Medyo barado ang boses ni Damien at medyo mabagsik. Agad niyang ibinaba ang tawag pagkatapos sabihin ang dalawang pangungusap na iyon. Malinaw na ang impormasyong ito ay hindi rin magandang senyales para sa pamilyang Long. Sa lahat ng pinakamakapangyarihang pamilya, ang Long family ang nakakuha ng pinakamalaking kapangyarihan. Iyon ay dahil ang may kontrol sa malaking korporasyong ito, ang Long Group, ay si Angelica, isang miyembro ng pamilyang Long. Hindi nagatubili si Angelica at bumalik kaagad sa Long House. Ang pinuno ng pamilyang Long, si Damien, pati na ang lahat ng mahahalagang miyembro ng pamilya ay naroroon lahat sa bulwagan. Nakita lamang ni Angelica ang iba pang miyembro ng pamilya sa kanilang taunang mga ritual ng ninuno.
Dahil lahat sila ay natipon dito ngayon, ang mga bagay ay naging mas seryoso kaysa sa naisip niya. Umupo. Napatingin si Damian sa kanyang anak. Hindi na kumibo si Angelica at umupo sa kanyang nakalaan na upuan. Marami sa kanila ang tumingin sa kanya. Bahagya siyang tumango at sapat na iyon bilang pagbati. Lahat, tumingin-tingin si Damian sa lahat at seryoso ang boses nito. Sigurado akong narinig mo na ang balitang nag-leak kaninang umaga. Lahat ng naruroon ay may matigas na ekspresyon sa kanilang mga mukha at lahat sila ay bahagyang tumango. Itong malaking laro ng chess ng Hilaga ay naitakda na. Kabanata 722. Isang malaking laro ng chess. Ang Hilaga ay naging isang malaking laro ng chess, at ang lahat ng kapangyarihan sa Hilaga ay nasa chessboard. Gaano karaming pagsisikap ang kinuha nito? Ngunit walang nakakaalam na ito ay nangyayari hanggang sa ang balitang ito ay biglang nag-leak at nahuli ang lahat ng hindi nakabantay. Matigas ang ekspresyon ni Damian at mahina ang boses. Hindi pa siya naging ganito kalungkot noon. Ngunit, kami ay mga pawn din sa larong ito. Ang sumunod na sinabi niya ay naging mabagsik ang ekspresyon ng lahat. Napakalaki ng mga implikasyon ng mga salitang ito at mahirap tanggapin. Kung ang isang napakalakas na pamilya tulad ng pamilyang Long, ang pamilyang may pinakamaraming pinagsama-samang kapangyarihan, ay naging isang sangla, kung gayon gaano kaitikot ang taong nagtayo ng larong chess. Ito ay talagang napakalaking pagsisikap, sumimangot si Damian. Kahit na bahagi ng gulo na ito ang Long family, hindi niya maiwasang humanga sa taong ito. Hindi ko alam kung sino ang hindi ka panipaniwala upang talagang maging bahagi nito ang Long family nang hindi namin nalalaman. Before this, I would never thought na may mangyayaring ganyan. Pinagmamasdan niyang mabuti ang Hilaga. Kahit kaunting galaw ay hindi makatakas sa kanyang mata. Hindi lang din siya ang nanunood. Napakaraming iba ang nagbabantay sa mga bagay araw-araw na tulad niya. Ang isa ay nangangailangan ng ganitong uri ng pagbabantay at mapagmasid na mga kasanayan upang mabuhay sa Hilaga. Kailangan mong mapansin ang isang problema sa lalong madaling panahon at kunin ito sa simula bago lumaki ang problema. Ngunit bago pa man nalaman ng sinuman, may nag-set up na ng malaking larong chess na ito sa Hilaga. Ang pamilyang Long ay isang sangla kasama ng lahat. Saan nanggagaling ang impormasyon? Tanong ng isa sa kanila. Walang nakakaalam, it's a very well hidden channel. Kahit hindi ko alam sa ngayon. Napangisi si Damian. Sa palagay mo ba ang isang taong may kakayahang gumawa ng isang bagay na tulad nito ay madaling magbunyag ng kanyang sarili? Pero may isang bagay ako na sigurado. Ang tao sa likod ng lahat ng ito ay tiyak na nagtatago sa loob ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya. Ang kanyang mga salita ay nag-ingat sa lahat. Ang Hilaga ay mayroon lamang 4 na pinakamakapangyarihang pamilya. Bukod sa pamilyang Long, naroon ang pamilyang Biggs, ang pamilyang Snow at ang pamilyang Hunt. Sa lahat ng mga taon na ito, ang pamilya Biggs ay pinananatiling mababa ang profile. Ang pamilya Snow at ang pamilyang Hunt ay nagkaroon ng pagsasama ng kaginhawahan maraming taon na ang nakalipas, ngunit ang dalawang pamilya ay tila hindi naging mas malapit kahit na pagkatapos ng higit sa isang dekada. At lalo pang naghinala ang mga pamilyang ito. Hindi ba natin kayang linawin ang ating paninindigan? Tanong ng iba. Kahit na hindi tayo kailangang abalahin ng isang grupo ng mga pangalawang baitang pamilya, maaaring maging mahirap ang mga bagay kung patuloy tayong maiintindihan ng iba. Linawin ang ating paninindigan. Sa tingin mo ba may maniniwala sa atin? Panunuyan ni Damian. Mahirap makakita ng anuman sa magulo ng chessboard na ito. Ngunit sa sandaling ang isang tao ay napili at binansagan bilang mastermind, ang chessboard ay agad na nabuhay at ito ay magiging mas mapanganib at hindi mahuhulaan. Anuman sa mga pawn ay maaaring biglang maalis, at maging ang pamilyang Long ay walang pagbubukod. Sige na, hindi ko na kailangang sabihin. Pinatawag ko ang lahat dito ngayon dahil gusto kong sabihin sa iyo na mag-ingat ka simula ngayon. Aniya sa malakas na boses, lalo na iyong mga may mahahalagang posisyon sa Long Group. Mas mabuting mag-ingat kayong lahat sa mga bagay na sinasabi ninyo at sa mga bagay na ginagawa ninyo, unawain ninyo. Yes, Master Long, sabay-sabay na sagot ng lahat.
Nilinggan niya si Angelica at sinabing, Angelica, napakalaki ng Long Group at hindi lang trump card para sa pamilya, kundi mas pabigat. Naiintindihan mo ba ang nais kong sabihin? Naiintindihan ko, tumango si Angelica. Alam ko kung ano ang gagawin. Mabuti yan. Tumango si Damien at bumangon. Ayaw niyang magsabi ng marami. Walang kwenta ang pagsasabi ng labis sa sandaling ito. Ang laro ng chess ay patuloy na magbabago, at kailangan lang nilang patuloy na umangkop sa daan. Umalis na ang iba at tanging si Angelica lang ang nasa hall. May sasabihin ka sa akin. Aalis na sana si Damien sa hall nang tawagin siya ni Angelica. Oo, tumango si Angelica. Naghintay siya hanggang sa makaalis ang lahat bago bumulong sa kanyang ama, Tay, may ilang miyembro ng pamilyang Long na masyadong nakikilahok sa Long Group. Higit pa rito, napakalapit din nilang konektado sa ilang tao mula sa ibang pamilya. Sa palagay ko hindi ito magandang senyales. Kumunat ang noo ni Damien. Ang pinag-uusapan mo ba ay ang iyong third uncle? Kabanata 723. Tumango si Angelica. Sige, nakuha ko na. Gawin mo lang ang dapat mong gawin ng maayos. Walang masyadong sinabi si Damien. Tumalikod siya at umalis, pero makalipas ang ilang hakbang, lumingon siya at tumingin kay Angelica. Protektahan mong mabuti ang sarili mo. Walang dapat tumabi sa bagyong ito, naiintindihan mo. Umalis na siya at iniwan si Angelica mag-isa sa bakanteng bulwagan. Napatingin siya sa mga bakanteng upuan ngayon. Ilan sa mga taong nakaupo sa mga upuang ito kanina ang tunay na nagtatrabaho para sa kapakanan ng pamilyang Long. Hindi alam ni Angelica. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ng kanyang sariling ama, ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Long. Ang pamumuhay sa ganitong uri ng pamilya ay nagparamdam lamang sa kanya ng pagkapagod at pagkapagod. Ang masama sa kanya, mas naiinggit siya kay Diane. Malamang ay nakasandal na lang si Diane sa balikat ni Ethan ngayon. Gaano man kalakas ang bagyo sa labas at anuman ang nasa unahan niya, laging nasa tabi niya si Ethan para protektahan at panindigan siya. Napabuntong hininga si Angelica at hindi na nagsalita. Tumayo siya at bumalik sa opisina. Ngayong may nangyaring napakalaking bagay, kailangan niyang bantayan ang Long Group at tiyaking maayos ang takbo ng lahat. Sa sandaling makarating siya sa opisina, si Leonard ay naglalakad palabas kasama ang ilang iba pa. Agad siyang napangiti nang makita si Angelica at binati ito, Hello, Miss Long. Bahagyang tumango si Angelica. Hindi na siya nagsalita at umakyat na sa taas. Dahil sa posisyon ni Leonard, maaaring hindi niya maalala ang pangalan nito. Nagningning ang mga mata ni Leonard nang makita niya si Angelica na paalis. Director Lynch, itong Long family, bulong ni Darren, na nasa tabi ni Leonard. Shush! Napangisi si Leonard. Maaaring hindi totoo ang impormasyon. Ngunit nakuha na ng Palmer Group ang mga dokumento ng pag-aproba para sa checkpoint sa Boulder Gate, kaya naiwan na lamang sa kanila ang huling 2 gantries. Natatakot ako na baka magkagulo. Hindi masyadong maganda si Darren. Napakaraming tao ang nanunood sa kanila ngayon dahil siya ang nagbigay sa Palmer Group ng raw materials at konektado rin si Leonard sa bagay na ito. Kung matagumpay na nakapasok ang Palmer Group sa hilagang merkado, kung gayon sila ay magiging isang malaking tulong sa Palmer Group sa halip. Ngunit sa katotohanan, umaasa silang maglagay ng bitag para sa Palmer Group. Walang sino mang umasa na may ganitong mangyayari. Kung magtagumpay ang Palmer Group, agad silang magiging pampublikong kaaway ng hilaga. Kahit na ang mga Diyos ay hindi makapagliligtas sa kanila. Huwag mag-alala, ang Palmer Group ay hindi makakapasok sa hilaga. Talagang hindi. Nipatikip ng ngipin si Leonard. Galit din siyang nagmumura sa puso niya. Labis siyang kumpiyansa na manalo at gumamit siya ng paraan na tiyak na gagana. Pero sa huli may nangyaring ganito. Kung talagang ang Long family ang nasa likod ng lahat ng ito. Kung ang pamilyang Long talaga ang kumokontrol sa Palmer Group upang kumilos bilang isang kaaway upang linisin ang lahat ng kanilang mga kalaban, kung gayon ang mga bagay ay talagang magiging mahirap. Sa sandaling pumasok ang Palmer Group sa hilaga, ilan sa kanila ang mamamatay. Alinmang paraan, si Leonard ay napahamak. Huminga siya ng malalim at ngumiti ng malamig.
Kahit na ang Palmer Group ay talagang sinusuportahan ng pamilyang Long, naisip mo bang uupo lang ang iba roon at panoorin ang pamilyang Long na maging mas malakas ng mag-isa? Sa palagay mo ba ay uupo doon ang iba pang napakakapangyarihang pamilya at walang gagawin? Ang tubig sa Hilaga ay lubusang hinalaw, kaya walang sino man ang maaaring magpanggap na isang manunood lamang. Ang huling dalawang gantries ay talagang lalabas at maglulunsad ng isang buong pag-atake ng Palmer Group. Sabi ni Leonard na may nagngangalit na mga ngipin na may nagbabantang ekspresyon sa mukha. Ang Palmer Group ay hindi dapat pumasok sa Hilaga. Hindi na lang niya ito ginagawa mula sa pananaw ng Long Group. Sasalakayin niya ang Palmer Group upang bantayan ang kanilang sariling mga benepisyo at upang labanan ang kanilang aktwal na kaaway. Kahit na ang kaaway na ito ay nasa Hilaga na at nasa tabi mismo nila. Kahit magkaibigan sila dati. Ang kapaligiran sa Hilaga ay naging lubhang kakaiba at walang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari. Walang ibang magagawa ang sinuman maliban sa pagiging maingat at subukan ang kanilang makakaya upang protektahan ang kanilang sariling mga benepisyo. Tama iyan. Kailangang bumaba ang Palmer Group. Pagkatapos ang pamilyang mahabang, lumunok si Darren. May iba pa siyang tanong pero natatakot siya na baka mali ang sasabihin niya, kaya hindi na niya itinuloy. Hindi niya basta-basta masasabi ang anumang gusto niya pagdating sa antas ng kapangyarihang iyon. Ngunit siya ay naging lubhang balisa, kinakabahan at hindi mapalagay sa loob. Kung ang lahat ng pinakamakapangyarihang pamilya ay kasangkot sa gulo na ito, kung gayon ang isang alon ay sapat na upang patayin ang isang maliit na hipon na tulad niya sa ilang segundo. Sige na, huwag mo na akong hanapin o sundan pansamantala. Napangisi si Leonard. Maghahanap ako ng isang tao at ayusin ang mga bagay. I-update kita kung may makukuha akong clues. Sa ngayon, tulungan mo akong bantayan ang Palmer Group na iyon, naririnig mo ba ako? Nakuha ko. Kabanata 724. Hindi mapakali si Leonard kay Darren at sa iba pa. Sumakay siya sa sarili niyang sasakyan at mabilis na umalis. Kailangan niyang humanap ng taong magtatanong kung ano ang nangyayari sa Hilaga. Gustong malaman ng lahat kung ano ang nangyayari, at gustong malaman ng lahat kung anong uri ng mga desisyon ang dapat nilang gawin ng lihim. Kasabay nito, nakikipag-video call si Ethan kay Diane. 2 araw niya itong hindi nakita at na-miss niya ito. Wifey, ang boring dito. Si Owen ay isang kakilakilabot na tao, dinadala ako sa labas upang uminom araw-araw. Kung hindi ka dumating agad, marami akong masasamang ugali. Si Ethan ay mukhang malungkot at malungkot. Hindi napigilan ni Diane na matawa. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Ethan. May dala bang inumin ang mga babae? Siyempre. Napakaraming babae pero tinanggihan ko sila at tinanggihan kong lumapit sila sa akin, seryosong sagot ni Ethan. Ako ay isang lalaking may asawa. Sige, nakuha ko na. I reward you kapag nakita kita, winagayway ni Diane ang kanyang mga kamay. I'm very busy now so I'll talk to you another time. Kung magiging maayos ang lahat, makikita mo ako sa susunod na 2 araw. Napaka-busy niya talaga. Binigyan niya ng flying kiss si Ethan at ibinaba ang tawag. Si Owen ay nakatayo sa hindi kalayuan at parang umiiyak. Hindi pa niya dinadala si Ethan sa mga ganoong lugar. Talagang itinapon siya ni Kuya Ethan sa malalim na dulo. Brother Ethan, ilalagay ng CEO Palmer ang bayad ko para dito. Hindi mo naiintindihan Big Boss, sabi ni Kuya Joff. Kung kukuha ka ng rap para sa kanya, ang gantimpala na makukuha mo mula sa kanya ay higit pa sa pagbawas sa iyong sweldo. Pagkatapos noon, lumingon siya at sinabing, dahil sinabi ni Boss Diane na darating siya sa Hilaga sa loob ng 2 araw, ibig sabihin ba ay dapat na tayong lumipat? Mabagsik ang ekspresyon ng bawat isa pagdating sa seryosong negosyo. 3 gantries na ang ibinaba nila ngayon. Ang pinakamalaking sakit ng ulo ay ang huling 2 gantries sa Hilaga. Kapag naibaba na niya ang 2 ito, maaaring dalhin ng team ni Diane ang mga kalakal sa Hilaga at sa Hilagang Merkado. Ang 2 araw ay medyo mahigpit, ngunit sapat pa rin. Nakatanggap na sila ng balita na ang mga controller ng huling 2 lungsod, ang Pinemore at Northampton, ay nasa pinakamataas na antas ng seguridad ngayon. Wala silang magagawa sa mga tuntunin ng legal na bahagi.
Kung tutuusin, ang lindol na yumanig sa Boulder Gate ay katatapos lang mangyari, at inakala ng lahat na ang pamilyang Long ang nasa likod nito. Ang pamilyang Fowler at ang pamilyang Brewer, dalawang pamilya sa unang antas, ay hindi nang ahas na hamanin ang pamilyang Long gaano man sila katapang. Ang tanging bagay na maaari nilang gawin ay gamitin ang ilegal na bilog upang patayin ang Palmer Group. Sa loob lamang ng isang araw, nakatipon sila ng higit sa 100 napakahusay na mandirigma. May balita pa nga na may iba pang pamilyang lihim na sumusuporta sa dalawang pamilyang ito dahil gusto nilang matiyak na ang Palmer Group ay namatay sa dalawang gantries na ito at hindi makapasok sa Hilaga. Sila ay malupit at nangingibabaw. Maraming tao sa labas ang nag-iisip na ang Palmer Group ay suportado ng pamilyang Long, at naisip pa nga na ang ipinagbabawal na teritoryo ng Greencliff ay naging napakalakas dahil suportado sila ng pamilyang Long. Walang sino man ang nagtangkang linawin ang hindi pagkakaunawaan na ito at hindi rin ito posible. Oras lang ang magsasabi. Habang sinubukan ng sino man na ipagtanggol ang kanilang sarili, lalo silang nagiging kainahinala. Si Ethan ay gumugol ng maraming oras at pagsisikap sa pag-set up ng lahat ng ito. Dumating si Tom Foster sa Hilaga ilang buwan ang nakalipas upang makipag-ugnayan sa mga pagsisikap kay Winston. Ngayon, ang lahat ay opisyal na nagsimula. 2 araw. Bahagyang kumunat ang noo ni Ethan at umiling. Kailangan niyang maghintay pa ng 2 araw bago niya makita ang asawa. Iyon ay katawa-tawa. Tumayo siya at tumingin kay Kuya Geoff. Ngayong gabi. Medyo natigilan si Kuya Geoff at hindi naintindihan. Gusto kong makita si Diane bukas, sabi ni Ethan. Nakuha ko. Naintindihan naman agad ni Kuya Geoff. Walang pakialam si Ethan sa pamilya Fowler o pamilya ng Brewer. Ang inaalala lang niya ay nang makita niya si Diane. Kapag ibinaba na nila ang mga gantries, maaaring dalhin ni Diane ang buong batch ng mga bagong produkto sa Hilaga at makikita niya siya. So, alin ang una? Tanong ni Kuya Geoff pagkaraang huminto sandali. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na kailangang sumagot ni Ethan. Alam na ni Kuya Geoff ang sagot. Ako na ang mag-aayos ngayon. Dahil gusto ni Ethan na makita si Diane sa lalong madaling panahon, kailangan nilang ibaba ang 2 gantries sa lalong madaling panahon. Kaya syempre sila ay pagpunta sa. Ibaba sila sa parehong oras. Agad namang umalis si Kuya Geoff para ayusin ang mga gamit. Pagkatapos ng mahabang pagsunod kay Ethan, alam niya na ang pagmamahal ni Ethan kay Diane ay lampas sa normal na pag-unawa ng tao. Dahil gusto ni Ethan na makita si Diane, walang paraan na maghintay pa siya ng 2 araw. Walang sino man ang mag-iisip na si Ethan ay baliw na sapat upang ibaba ang 2 gantries ng sabay. Kabanata 725. Kinokontrol ng pamilyang Brewer at ng pamilyang Fowler ang tig-isang gantry. Sa ngayon, hindi na nila ipinaglalaban ang sarili nila. Sinusubukan lang nilang protektahan ang kanilang mga interes. At ang Palmer Group na kanilang kinakalaban ay maaaring ang Long family. Ang mga pinuno ng parehong pamilya, sina Reuben Brewer at Earl Fowler ay nakaupo sa tapat ng isa't isa. Hindi sila mukhang nag-aalala. Bukod sa mga bihasang mandirigma na inayos ko, mayroon din akong 6 pang panlabas na mapagkukunan ng tulong, mahinahong sabi ni Earl Fowler. Kahit na gustong salakayin ako ng isang napakakapangyarihang pamilya, kailangan muna nilang timbangin ng mabuti ang mga kahihinatnan. Kung kalaban lang nila ang gantry na binantayan ng pamilya Fowler, hindi iyon magiging malaking problema. Ngunit ngayon ay kalaban nila ang 2. Hanggat nabigo silang ibagsak ang alinman, matatalo sila. Tumawa si Reuben Brewer. Hindi ko inaasahan na ang Palmer Group ay susuportahan ng Long family. Ito ay talagang isang sorpresa sa akin. Nagulat ka ba? Umiling si Earl Fowler. Hindi naman ako nagulat. Nahulaan ko na maaaring biglang bumangon ang Greencliff dahil suportado sila ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Hilaga. Kung hindi, sino ang maaaring maging napakalakas? Siya scoffed. Nagkaroon na siya ng mga hinala nang dumaan sa isang malaking overhaul ang Fairbanks at pinatay ang Broken Sword sa Hilaga. Napakaraming palatandaan na nagtuturo sa pamilyang Long bilang mastermind. Marahil ay nais nilang ganap na kontrolin ang Long Group. Nais nilang panatilihin ang lahat ng mga benepisyo para sa kanilang sarili.
Nais nilang palayasin ang lahat ng kanilang mga kalaban at maging pinakamakapangyarihan sa mga pinakamakapangyarihang pamilya. Sayang, mahuhulog sila sa ating mga kamay. Parehong humagalpak ng tawa sina Ruben at Earl. Sino ang hindi pa rin maisip kung ano ang sinusubukang gawin ng Long family ngayon? Malinaw nilang ginagamit ang Palmer Group para alisin ang lahat ng banta sa loob ng Long Group. Gagawin nilang ganap ang Long Group, at aangkinin ito bilang pamilya ng Long. Ngunit hindi ito magiging madali. Nagsimula nga ang Long Group bilang isang kumpanya na ganap na kabilang sa pamilyang Long. Ngunit dahil gusto ng Long Group na palawakin, kailangan nitong bayaran ang presyo kapalit ng mas maraming mapagkukunan. Ito ay naging napakalaking conglomerate dahil sa lahat ng mga taon ng pagpapalitan ng mga mapagkukunan at benepisyo. May nakaisip ba talaga na si Angelica ay isang henyo? Ha! At ngayon gusto ng pamilyang Long na magsunog ng mga tulay sa lahat. Kailangan muna nilang humingi ng pahintulot sa ibang makapangyarihang pamilya. Panoorin na lang ba ng iba pang pinakamakapangyarihang pamilya ang pamilyang Long na maging mas makapangyarihan at posibleng maging ang pinakanakakatakot na pinakamakapangyarihang pamilya sa kanilang lahat? Pinaikit ni Earl ang mga mata at sinulyapan si Ruben. Hanggat itigil natin ang Palmer Group, iyon ay kasing ganda ng pagsira ng mga pangil ng pamilyang Long. Ano ang maaari nilang gawin pagkatapos nito? At syempre, ngayong naihayag na ng pamilyang Long ang kanilang tunay na motibo, sa palagay ko ay maraming tao ang magagalit sa kanila. He gleefully added on, kapag nangyari iyon, wala na tayo kailangang gawin. Ang iba pang pinakamakapangyarihang pamilya ay hindi papabayaan ang pamilyang Long ng madali. Kapag dumating na ang oras para itulak ng lahat ang malaking pader na ito pababa, kahit na ang pamilya Long ay hindi ganap na nawasak, sila ay magtamo ng matinding pinsala. At kung talagang nawasak ang Long family, magkakaroon ng pagkakataon ang mga second tier na pamilya na tulad nila. Napangiti si Ruben nang marinig ang mga salitang ito. Siyempre alam niya lahat ng ito. Binabantayan ng dalawang pamilya ang huling dalawang gantry. Ngunit hindi nila sila binabantayan ng mag-isa. Napakaraming iba pa ang sumuporta sa kanila ng palihim. Nakatakdang bumaba ang pamilyang Long. Ang mga tool na mayroon sila, ang Palmer Group at Greencliff, ay tiyak na masisira din. Nagkatinginan silang dalawa at tumawa ng malakas sa tuwa. Nagsimula pa silang magtimpla ng tsaa. Ayon sa kanilang mga pagsasaayos, walang paraan ang Palmer Group na masira ang huling dalawang gantries. Kahit na malagpasan nila ang isa, magdaranas sila ng matinding pagkalugi at hindi nila malalampasan ang isa pa. Hanggat hindi makapasok ang Palmer Group sa Northern Market, masisira ang magandang plano ng Long family. Unti-unting bumagsak ang gabi. Walang tao sa mga kalye ng Pinemore at Northampton, kung saan naroon ang dalawang gantries. Para bang may paparating na bagyo, at nararamdaman ito ng lahat, kaya hindi sila nang ahas na lumabas ng hiteng gabi. Nagkaroon ng nakamamatay na pakiramdam sa hangin sa kahabaan ng mga lansangan, at ito ay lubhang mapang-api. Paminsan-minsan ay makakakita ka ng ilang lalaking nagpapatrolya sa mga lansangan bilang isang maliit na pangkat. Ang kanilang mga ekspresyon ay napakalamig at sila ay naglalabas ng isang matinding nakamamatay na hangin sa kanilang paligid. Kung sasali sa amin ang ilang mas mahusay na mga mandirigma, ang ilegal na bilog ni Pinemore ay marahil ang pinakamakapangyarihan sa Hilaga. Ang ilang mga lalaki ay nag-uusap habang naglalakad, at ang kanilang mga boses ay masigla. Sino bang maglalakas loob na pumunta dito at manggulo? At umaasa silang makalusot sa gantry na ito. Maaari silang mangarap. Narinig mo ba ang tungkol dito? Kahit na mas maraming mahusay na mandirigma ay nagtungo sa Northampton. Nabalitaan ko pa na may isang manlalaban mula sa isa sa pinakamakapangyarihang pamilya, ito ay isang napakalakas na manlalaban sa antas ng Grandmaster. Kabanata 726. Ang seguridad sa Northampton ay tila mas mataas kaysa sa Pinemore. Walang gaanong mga manlalaban sa antas ng Grandmaster na sapat na malakas upang patayin ang iba pang mga manlalaban sa antas ng Grandmaster sa Hilaga. Sa isang tulad na sa lungsod, tila imposible para sa Palmer Group, isang maliit na kapangyarihan mula sa Greencliff, na magagawa ang anumang bagay. Maliban kung ayaw na nilang mabuhay. Biglang may dumausdas na figure sa kanila at lahat sila ay agad na naging alerto.
Sino te? Nagsimula silang tumangala at tumingin sa kanilang paligid, ngunit wala silang nakita. Isa pang figure ang dumaan, na parang multo. May tao dito. Mag-ingat ka. Sino ta? Lumabas ka dito ngayon na. Malakas na sigaw ng isa sa kanila. Nanlaki ang mga mata niya pero wala siyang makita. Hinahanap mo ba ako? Isang boses ang biglang umalangaw-ngaw sa kanyang tainga. Bago pa siya makatalikod, may kamay na humawak sa leeg niya at nagkaroon ng malakas na kaluskos. Nabali ang leeg niya sa isang iglap. Naglaho muli ang figure. Ang iba sa kanila ay sumigaw sa takot. Ito ay nakakatakot. Sino yun? Hindi nila alam kung sino ito o kung ano ang hitsura niya at napatay na niya ang isa sa kanila ng ganoon kadali. Bago pa man nila maisip kung ano ang nangyayari, isa pa ang biglang pinalipad. Malakas siyang bumagsak sa lupa at may pumutok sa kanyang utak bago pa man siya makasigaw. Agad na nabalot ng takot ang iba pang lalaki. Anong nangyayari? Isang multo. May multo na umatake sa kanila. Bilisan mo, tumakbo. Bilisan mo at tumakbo. May pumasok sa Pinemore at taga Greencliff sila. Nagsisigawan silang lahat at tatakbo na sana palayo nang makita nilang may nakatayo sa poste ng lampara sa hindi kalayuan. Tumangala ang taong iyon at tila berde ang kanyang mga mata. Lobo ba yon? Hindi, malinaw na tao iyon. Napuno sila ng takot at agad na lumingon, buti na lang mas marami pa palang tao sa likod nila. Lahat ng mga matang iyon ay nakatitig ng husto sa kanila, tumindig ang kanilang mga balahibo. Huwag mo akong awayin tungkol sa dalawang ito. Kaagad pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, isang buong grupo ng mga lalaki ang sumugod sa kanila. Dalawang bangkay ang bumagsak sa lupa at dilat ang kanilang mga mata. Ang eksenang makikita sa kanilang mga mata ay ang mga lalaking nag-aaway kung sino ang dudurog sa kanilang mga ulo. Nagkagulo si Pinemore. May grupo ng mga lalaki na parang multo ang gumagalaw. Nasa lahat sila at pinatay ang lahat ng hindi nag-iiwan ng kahit isang tao. Nagpatuloy sila sa pagwalas sa lungsod tulad nito, at maging ang ilan sa mga napakahusay na mandirigma ay nabasag ang kanilang mga ulo at namatay ng malungkot sa kahabaan ng mga lansangan. Nagkaroon ng malawakang gulat sa iligal na bilog. Bago pa man nila maisip ang sitwasyon, 12 sa 16 na highly skilled fighters ang namatay, kabilang ang 2 na halos nasa Grandmaster level na. Buong lakas ang formation technique. Ang pag-atake ay mabangis at mapagpasyang mga suntok na maaaring pumatay. Ang depensa ay isang metal na pader na mahirap tumagos kahit isang espada. Kahit na halos nasa Grandmaster level na ang mga kalaban, hindi sila makakatagal ng higit sa 1 minuto nang pumasok si Brother Joff at ang mga lalaki sa pormasayon na ito. Sila ang pinaka-nakakatakot na mga makina ng pagpatay sa gabi. Si Reuben Brewer at Earl Fowler ay nakaupo pa rin sa kinaroroonan nila, masayang umiinom ng kanilang tsaa at nag-uusap tungkol sa kung ano ang susunod na hakbang para sa kanilang pamilya at kung aling landas ang dapat nilang tahakin. Nagpatuloy sila sa pagtalakay kung aling pamilya ang dapat nilang kalakip upang mapanatili ang kanilang posisyon sa hilaga. Nagring ang phone ni Reuben sa oras na ito. Tiningnan niya kung sino ang tumatawag at mahinang ngumiti. Mukhang may balita. Ang mga lalaki mula sa Greencliff ay pumunta muna sa Pinemore. Dumampi ang labi ni Earl sa tasa ng tsaa habang tumatango. So ibig sabihin, kukunin mo na ang credit sa pagkakataong ito. Tumawa ng malakas si Reuben. Sinagot niya ang tawag. Paano na? Pinatay mo na ba silang lahat? Ano? Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Ang mga salitang narinig niya mula sa kabilang dulo ay bumangon sa kanya. Ito ay isang buong grupo ng mga ito. Isang buong grupo ng mga demonyo. Ang ating mga tao ay pinatay na lahat. Patay silang lahat. Lahat ng 16 na highly skilled fighters. Walang nakaligtas sa kanila, lahat sila ay patay na. Napuno ng takot ang boses at malapit na siyang magkaroon ng nervous breakdown. Agad namutla ang mukha ni Reuben. Sinabi mo bang patay na lahat ang mga tao natin? Wala na ang ilegal na bilog ng Pinemore. Patay. Lahat. Patay lahat. Ang 8 napakahusay na manlalaban mula sa pamilyang Brewer ay patay na. Nakatayo si Reuben na parang estatwa. Patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang tainga ang takot na boses sa telepono. Kabanata 727.
Hindi makapaniwala si Ruben. Ang ilegal na bilog ng Pinemore na kontrolado ng kanyang pamilya ay nabura na. Hindi nagtagal bago siya umupo dito. Wala na silang lahat. Hindi lang ang mga highly skilled fighters ang kabilang sa pamilyang Brewer. Kahit na ang iba pang mga mandirigma mula sa mga kapangyarihan na sumuporta sa pamilyang Brewer ay wala na rin. Pakiramdam ni Ruben ay nablangko agad ang kanyang isip. Ruben, anong nangyari? Napansin ni Earl na may mali sa ekspresyon ni Ruben at mabilis na nagtanong, ano ang nangyari kay Pinemore? Parang may narinig siya tungkol sa kung paano nawala ang lahat. Parang nanigas ang leeg ni Ruben at hindi man lang niya ito mapahit. Ibinuko niya ang kanyang bibig at naramdaman niyang parehong tuyo at maasim ang kanyang lalamunan. Wala na. Ang ilegal na bilog ng Pinemore na kinokontrol ko. Wala na lahat. Napatay na ang lahat ng napakahusay na mandirigma. Lahat sila. Nagsimulang umalangaw-ngaw ang boses ni Ruben at hindi pa rin siya makapaniwala. Sila. Paano nakakatakot ang mga lalaking iyon mula sa Greencliff? Nagbago din ang ekspresyon ni Earl. Paano ito nangyari? Iyon ang sinabi niya, ngunit malamig niyang tinutuya sa kanyang puso. Ang pamilyang Brewer ay dumanas ng matinding pagkawala sa pagkakataong ito. Malinaw na nakikita ni Earl na pinili ni Greencliff si Pinemore at piniling salakayin ang pamilyang Brewer. Dahil sa lakas na mayroon si Greencliff, isang gantry lang ang kaya nilang atakehin. Kaya ngayon ay hindi na sila makakalaban sa pamilya Fowler. Nagsimulang makaramdam ng saya si Earl sa loob. Ang pamilyang Brewer ay nagtagumpay sa pag-atake ni Greencliff at nagdusa ng husto. Kaya ang panig ng Greencliff ay tiyak na nagdusa din ng kaunti. Ang dalawang panig ay dapat na parehong malubhang na sugatan. Ngunit sa lakas ng pamilyang Brewer, ang Pinemore ay isa ng matibay na kuta. At saka, marami ka ring natulungan, kaya paanong, patuloy na nakikita ni Earl ang gulat at galit sa kanyang mukha. Malamang may mali dito. Napatingin si Ruben kay Earl. Ang kanyang mukha ay ganap na nawala ng kulay. Pareho silang tusong matandang fox, kaya syempre alam nila kung ano talaga ang iniisip ng isa't isa. Kung ang Northampton ang lungsod na bumaba, si Ruben ay nag-aalok ng mga salita ng kaaliwan ngunit nasasabik din sa kanyang puso. Natatakot ako na ang Greencliff ay naging mas malakas kaysa sa inaasahan namin, sabi ni Ruben. Earl, mag-ingat ka rin. Huwag kang mag-alala, kung maglakas loob silang pumunta sa Northampton, tiyak na ipaghihiganti ko ang pamilyang Brewer. Tumayo si Earl at matuwid na nagpahayag, maliit na prito lang sila. Ang lakas ng loob nilang saktan ng hilaga. Kahit suportahan sila ng Long family, hindi ko sila bibitawan. Agad niyang kinuha ang phone niya at tumawag sa harap ni Ruben. Makinig ka. Mas mabuting maging mapagbantay kayong lahat. Sinalakay na ng mga lalaking iyon mula sa Greencliff ang Pinemore, kaya huwag mong pababayaan ang iyong pagbabantay. Kung maglakas loob silang lumapit, siguraduhing hindi mo hahayaang makatakas ang isa man sa kanila. Naririnig mo ba ako? Pinanood ni Ruben si Earl na gumanap nito sa harap niya at alam niyang sinasabi niya sa kanyang mga tauhan na maaari silang maghanda para magdiwang. Wala siyang sinabi. Pareho siyang nagalit at nanghihinayang, ngunit wala siyang magagawa. Kahit na ayaw niyang tanggapin ang nangyari, iyon ang katotohanan. Besides, pinagpustahan nila ito ni Earl in the first place. Nagpupusta sila kung aling gantry ang unang sasalakayin ng Greencliff. Kung sino ang nanalo sa taya na ito ay siyang tunay na nagwagi sa gabi. Pero natalo talaga siya. Kaya naman walang masabi si Ruben nang tingnan niya ang ginagawa ni Earl. Kung kabaliktaran, baka mas masaya pa si Ruben. Samantala, ibinaba ng boss ng iligal na bilog ng Northampton, si Grant, ang telepono at tumawa ng malakas. Ang mga lalaking iyon mula sa Greencliff ay pumunta sa Pinemore. Nagtawanan na rin ng malakas ang iba pang lalaki sa tabi niya. Parehas silang natuwa. Kung ang mga lalaki ng Greencliff ay pumunta sa Pinemore, hindi sila pupunta sa Northampton. Humph! Ang Greencliff ay medyo matalino at hindi nangangahas na pumunta sa Northampton. Kung dumating sila, hindi sila makakalabas ng buhay. Matagal ko silang hinihintay, ngunit hindi ko inaasahan na sila ay isang grupo ng mga duwag. Napakalakas na ngayon ng Northampton, nakakatakot kami. Sino pa bang maglalakas loob na pumunta dito?
Maaaring magkaroon sila ng pagkakataon sa Pinemore, ngunit tiyak na patay na karne sila kung pumunta sila sa Northampton. Tuwang-tuwa silang lahat. Nagpa-check up na sila dati sa Greencliff. Ang Greencliff ay may isang grupo ng mga lobo na hindi kapani-pani, walang makapangyarihan at nakakatakot. Matindi siguro ang labanan sa Pinemore. Dapat nilang ipagdiwang ang katotohanan na pinili nila ang Pinemore, kung hindi, siguraduhin ng Northampton na mamamatay sila ng malungkot. Nagpatuloy silang lahat sa pagtawa ng malakas at tuwang-tuwa. Nangangahulugan ito na sina Greencliff at Pinemore ay nakipaglaban at magkabilang panig ay malubhang nasugatan, habang ang Northampton ay naghihintay lamang na kunin ang mga samsam sa digmaang ito. Dahil kahit si Earl ay tumawag na, kaya walang tanong. Parang gusto kong uminom. Ako rin. Ho-ho, dapat tayong mag-celebrate. Halika, uminom tayo, pagkatapos ay pumunta sa Pinemore at patayin ang natitira. Tumawa ng malakas si Grant. Excited na tumayo sila lahat. Kapag natapos na nila ang lahat mula sa Greencliff, maaari na nilang anihin ang mga bunga. Ang nagdusa ng mga pagkalugi ay ang pamilyang Brewer. Lumabas si Grant Fisk sa pinto at ang iba ay sumunod sa likuran niya. Nagkwentuhan sila at nagtawanan at lahat sila ay nakaka-relax. Ngunit nang marating ni Grant Fisk ang pinto, natigilan siya na parang ipinako sa lupa at hindi gumagalaw. Kabanata 728. Boss, anong meron? Tara na. Boss, bakit nakatayo ka pa dyan? Uminom tayo at patayin ang lahat ng taong iyon mula sa Greencliff. Ang natitira sa likod ay naglakad papunta sa pinto at agad silang natigilan tulad ni Grant Fisk. Parang bigla silang tinamaan ng kidlat. Ang isa sa kanila ay biglang sumigaw at natigilan ang lahat. Namutla ang mukha ni Grant at nanginginig siya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Lahat ng kanyang mga tauhan ay patay. Ito ay isang dagat ng dugo sa harap niya. Ang mga bangkay ay nakatambak na parang bundok at nagkalat sa buong lupa. Siya ay may higit sa 300 mga lalaki sa ilalim niya. Kasama doon ang higit sa 20 napakahusay na manlalaban, pati na rin ang isang makapangyarihang manlalaban sa antas ng Grandmaster. At sa ngayon, sinasakal ang Grandmaster level fighter na iyon. Tumagilid ang ulo niya sa isang tabi at huminto siya sa paghinga. Tumangala si Ethan nang makitang may lumabas. Casual niyang itinapon ang Grandmaster level fighter na parang patay na aso sa tumpok ng mga bangkay. Hindi ko inaasahan ang maraming tao. In that case, I'll settle all of you at one shot, mahinahong sabi ni Ethan. Ang mga salitang ito ay agad na nagparamdam kay Grant at sa kanyang mga tauhan na ang kanilang mga kaluluwa ay umaalis sa kanilang katawan. Tiningnan nila ang lahat ng mga bangkay na nakatambak, at nasaksihan kung paano pinatay ni Ethan ang Grandmaster level fighter na iyon ng napakadali. Pakiramdam nila ay malapit nang lumabas ang kanilang mga puso sa kanilang mga bibig. Feeling lang nila maswerte na si Pinemore ang kapos-palad na biktima at handa silang magdiwang. Pero ngayon, may isang mas nakakatakot na lumitaw sa Northampton. Pinatay niya ang lahat ng walang kahit isang tunog. Isa siyang demonyo. Mas gugustuhin pa nilang harapin ang mga lalaking taga Greencliff kaysa masaksihan ang eksenang ito. At sinabi ni Ethan na aayusin niya silang lahat sa isang pagkakataon. Sino? Sino ka? Sigaw ni Grant sa takot. Hindi mo ba ako hinihintay sa lahat ng ito? Tumingin si Ethan sa kanila at naglakad. Taga Greencliff ka. Imposible yan. Malapit na siyang magdiwang, pagkatapos ay pumunta sa Pinemore para anihin ang mga bunga ng tagumpay. Paanong ang kaharap niya ngayon ay taga Greencliff din? At dumating siya ng mag-isa. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso at parehong natatakot at hindi mapalagay. Kahit sino ay matatakot din kung makakita sila ng 300 bangkay. Napalunok si Grant at napaatras ng ilang hakbang. May kumikinang sa kanyang mga mata. Ikaw. Mula sa pamilyang Long. Wala siyang maisip na iba pang posibilidad. Pero hindi mapakali si Ethan sa mga sinasabi nila. Gusto lang niyang matapos ang lahat sa lalong madaling panahon para makita niya agad ang asawa. Walang ibang mas mahalaga sa kanya kundi ito. Talagang matapang ang Long family. Sinusubukan mo bang maging kalaban ng buong hilagang rehiyon? Kusa namang sumigaw ng malakas si Grant.
Kung may makaalis sa lugar na ito ng buhay, kung gayon kahit. At least malalabas ang impormasyong ito. Nagsimulang maglakad si Ethan patungo sa kanya at naramdaman ni Grant ang panginginig ng kanyang mga binti. Ngunit nag-igting pa rin siya at sumigaw ng malakas, "Patayin mo siya. Patayin siya. Bilisan mo at tapusin mo na siya." Paano siya galing sa Green Cliff? Imposible iyon. Isang Ethan ang talagang pumatay ng napakaraming tao ng mag-isa. Pakiramdam ni Grant ay malapit na siyang masira. Nagpatuloy siya sa pagsigaw ng malakas. Ang mga lalaki sa tabi niya ay pawang mga veterano na gumugol din ng maraming taon sa ilegal na bilog. Alam na alam nilang lahat na si Ethan ay kailangang mamatay o sila ay mamamatay. Hindi na sila masyadong makapag-isip, at hindi man lang sila naglakas loob na tingnan ang malaking tumpok ng mga bangkay. Lahat sila ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at sumugod kay Ethan. Inilabas nila ang anumang armas na mayroon sila at may mabangis na tingin sa kanilang mga mata. Iyon ang tunog ng pagbagsak ng mga itlog sa bato. Ilang bangkay ang pinadala sa paglipad at damapo sa paanan ni Grant. Nakuha niya ang takot sa kanyang buhay at nagsimulang sumigaw. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang kumot at siya ay ganap na nawala ng kulay. Bumilis ang kanyang paghinga at nanginginig ang kanyang mga paa. Naisipan niyang tumakas ngunit napagtanto niyang wala pa siyang lakas ng loob na tumakas ngayon. Patay. Patay silang lahat. Ang lahat sa iligal na bilog ng Northampton ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay, ang pinakamahusay sa mga manlalaban, kabilang ang manlalaban sa antas ng Grandmaster. Pero ngayon, kahit na ang Grandmaster level fighter na iyon ay binali ni Ethan ang kanyang leeg. Kabanata 729. Ang pamilya Fowler. Nasa harapan na ngayon ni Grant si Ethan. Ang boses niya ay tila may kakaibang kapangyarihan na makapagpatuloy sa pagtayo roon ni Grant nang hindi nangangahas na magsalita. Itinoon niya ang kanyang tingin at hindi man lang naglakas loob na huminga ng napakalakas. Sabihin sa pamilya Fowler na tinatawag ko ang mga shot sa Northampton. Hindi pinatay ni Ethan si Grant at umalis. Ngunit kahit na siya ay iniligtas, si Grant ay labis na natakot na siya ay nahuhulog ang kanyang pantalon. Tumama sa mukha niya ang nakakatakot na amoy ng dugo na nagpapula sa kanyang mga mata at nakakamatay na puti ang kanyang mukha. Nanginginig lang ang labi niya at wala siyang mailabas na salita. Sa isang gabi, ang mga ilegal na bilog ng Pinemore at Northampton ay parehong ganap na nabura. Nang lumabas ang balita kinaumagahan, tumahimik ang lahat ng makapangyarihang pamilya nang mabalitaan nila ang nangyari. Napatulala ang lahat. Parang may pinaglalaroan sila, o sinabihan sila ng biro. Ito ay imposible. Kahit na ang huling 2 gantries ng 5 sa Hilaga ay ibinaba na. At ang mas malala pa, ang mga iligal na bilog na nagbabantay sa 2 gantries ay nawali sa isang gabi at hindi man lang nila nagawang ipagtanggol ang kanilang sarili. Imposible iyon. Walang makapaniwala. Walang nangahas. Naghihintay sila para sa pamilya Brewer at pamilya Fowler na may gawin. Hinihintay nilang lumabas ang 2 pamilya at sabihing peke ang impormasyong ito. Ngunit walang tunog mula sa 2 pamilya. Lalo na si Earl Fowler. Nakaupo pa rin siya sa iisang table. Matagal nang naiwan ang tasa sa mesa, ngunit matagal nang lumamig ang tsaa sa loob. Isang buong oras na siyang nanahimik at hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan ito. Sinabi mo bang mag-isa lang siya? Si Reuben Brewer ay nakaupo sa tapat ng Earl at hindi maiwasang tumingin sa takot na si Grant Fisk at nagtanong, paano kayang patayin ng isang tao ang lahat ng iyong mga tauhan? Mukhang hindi ito totoo. Bukod pa rito, lahat ng lalaki sa Northampton ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Ang mga napakahusay na mandirigma na mayroon sila ay napakalakas. Kahit na ang grupo na sumalakay sa Pinemore pagkatapos ay pumunta sa Northampton, sila ay namatay din, bale isang tao lang. Gusto niyang sabihin na parang fairy tale ito. Paano maaaring umiral ang isang hindi kapani-pani walang tao? Wala bang makakalaban sa kanya? It's all true. Iiyak na si Grant. Nagsasabi siya ng totoo ngunit walang naniwala sa kanya. Hindi pa rin niya maalis ang takot kay Ethan. Halimaw ang lalaking iyon. Pinatay niya ang lahat, mag-isa.
Nakita ko kung paano niya binali ang leeg ng isang Grandmaster level fighter. Matinis ang boses ni Grant at nakaramdam ng goosebumps si Ruben nang maisip niya ang eksenang iyon. Inatake ng mga lalaki mula sa Greencliff ang Pinemore, kaya sino ang pumunta sa Northampton? Wala na ang lahat. Hindi nagtagal bago ito, inaaliw pa rin ni Earl si Ruben at idineklara pa niyang maghihiganti siya para kay Ruben. Pero ngayon ay mapait na lang ang natatawa niya. Nilinggan niya si Ruben at hindi alam ang sasabihin. Hindi siya naging masaya nang matagal nang siya ay dumanas ng mas malaking pagkawala kaysa kay Ruben. Sino yun? Sino ang lalaking iyon? Malakas na sigaw ni Earl na may dugong mga mata. Naglaho ang lahat sa magdamag. Umalis na lang ang lahat ng asset na kontrolado ng pamilya Fowler nang hindi man lang nagpaalam. Hindi niya alam kung sino ang nagpawala ng lahat sa kanya sa magdamag. Master Fowler, ito ay ang Long family. Pinatigas ni Grant ang kanyang leeg at sinabing, bukod sa Long family, sino pa ang gagawa nito? Nipatikip siya ng ngipin. Siya ay galit na galit at galit. Kung hindi ito isang napakalakas na pamilya tulad ng Long family, sino pa ang magkakaroon ng ganitong uri ng kapangyarihan? Pinalabas lang nila ang isang lalaki at pinaghahampas siya ng napakalakas na hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong tumangala at nawala ang lahat sa isang iglap. Isa pa, nang tanungin niya kung si Ethan ay mula sa pamilyang Long, hindi ito itinanggi ni Ethan. Kaya natitiyak ni Grant na si Ethan ay mula sa pamilyang Long. Kabanata 730. The Long Family. Nanginginig ang mga labi ni Earl habang nakikipagpalitan ng tingin kay Ruben. Ang dalawa sa kanila ay may kumpiyansa pa rin sandali na kahit ang pamilyang Long ay hindi makakalagpas sa kanilang dalawa, at sinabing ang pamilyang Long ay hindi makakaya. Pero sa huli, ang dalawang makapangyarihang pamilyang ito ay mga langgam lamang sa harap ng pamilyang Long. Sa harap ng mga makapangyarihang pamilya, lahat ay langgam lang. Hindi na siya nang ahas na magsalita ng anumang bastos tungkol sa pamilyang Long. Naghinala pa siyang tumagas ang pag-uusap nila ni Ruben at alam na ito ng pamilya Long. At iyon ang dahilan kung bakit sila ay gumamit ng ganoong marahas na paraan upang lipulin ang lahat sa mga ilegal na bilog ng dalawang lungsod na ito at bigyang daan ang Palmer Group na makapasok sa Hilaga. Ay, hindi ko matatanggap ito. Napayuko naman si Earl. Gusto niyang makakita ng milagro, gusto niyang panoorin ang ibang makapangyarihang pamilya na kumikilos, ngunit hanggang ngayon, walang nangyari. Parehong nagalit si Ruben. Nakuha ng dalawang makapangyarihang pamilya ang kanilang kinalalagyan ngayon dahil sa pagsusumikap, hindi mabilang na sakripisyo at hindi kapani-pani walang presyo na binayaran sa ilang henerasyon. Ang kanilang mga ninuno ay dominado ang dalawang pangunahing gantry sa Hilaga at nagkaroon ng isang malakas na posisyon sa Hilaga sa loob ng mga dekada, tinatangkilik ang maraming kayamanan at impluwensya. Pero ngayon, ito ay wala na. Wala na ang lahat. Sino ang makakatiis na maging isang dukha sa isang gabi pagkatapos ng pagiging isang mayaman sa mahabang panahon? Ngunit tanggapin man nila ito o hindi, ito ay isang katotohanan ngayon. Hindi namin kayang saktan ang pamilya Long. Sabi ni Ruben na nagngangalit ang mga ngipin. Ngunit para sa pagsira sa aking pamilya, kakagat ako ng isang piraso ng laman sa pamilyang Long. Hindi ko kukunin itong nakahiga. Hindi ko matatanggap ang pagkatalo na ito. Nagbabanta ang mukha ni Earl na para bang isa siyang masamang espirito habang diretsyong nakatingin kay Ruben. Tama ka. Makakagat tayo ng kapirasong laman ng pamilya Long. Sa palagay ko ay hindi hahayaan ng ibang makapangyarihang pamilya ang Long family na gawin ang lahat ng gusto nila. May pagkakataon tayo. May chance pa tayo. Tila nabaliw na silang dalawa at gustong gamitin ang lahat ng mayroon pa sila para sumugal muli. Nais nilang kumapit sa iba pang pinakamakapangyarihang pamilya para gawin ang pamilyang Long. Kahit na hindi nila kayang sirain ang pamilyang Long, babayaran nila ang pamilyang Long. Ang mga bagay na sinabi nila, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha at ang nakakabaliw na paraan ng pagsasalita nila mula sa kanilang galit ay naramdaman ni Grant na tumayo ang lahat ng kanyang mga balahibo, at nagsimula siyang manginig sa takot. Ilang beses niyang ibinuko ang kanyang bibig at gustong payuhan sina Ruben at Earl kung hindi man. Nakakatakot kasi yung Ethan na yon.
Na baka hindi naman tao si Ethan. Sino kaya ang ganito kalakas? Imposible iyon. Naramdaman pa niya na hindi siya matatakot kahit na lumaban sila sa pamilyang Long. Ngunit hindi sila dapat lumaban kay Ethan. Ang imahe kung paano pinaikot ni Ethan ang leeg ng Grandmaster level fighter na iyon at tumayo sa tabi ng madugong bundok ng mga bangkay ay isang larawan na hinding-hindi makakalimutan ni Grant sa buong buhay niya. Pero alam niyang wala siya sa posisyon para hikayatin ang dalawang lalaking ito. Hindi nakikinig si Earl sa kanya. Pakiramdam niya ay nakikita na niya ang pamilya Fowler at ang pamilyang Brewer na lahat ay namatay sa mga kamay ni Ethan. Mabilis na kumalat ang balita. Nasira ng Palmer Group ang huling dalawang mahalagang gantries. Ang mga ilegal na bilog na kontrolado ng dalawang makapangyarihang pamilya, ang pamilyang Fowler at ang pamilyang Brewer, ay nabura sa isang gabi. Ang mga bangkay ay nakatambak na kasing taas ng bundok. Ang kanilang dugo ay umagos na parang ilog. 6 na Grandmaster level fighters at 37 top fighters ang nasawi magdamag. At lahat ng iba pang mahuhusay na mandirigma na ng ibabaw at namuno sa iligal na bilog sa loob ng maraming taon ay namatay na lahat. Ito ay tulad ng isang malaking lindol. Ito ay tulad ng isang malakas na sampal sa mukha ng lahat ng mga taong minamaliit ang Palmer Group. Umalangaw ito ng malakas at malinaw. Paano nangyari ito? Nakalusot sila sa magkabilang gantries. Paano ito nangyari? Ang mga lalaking iyon mula sa Greencliff na kumakatawan sa Palmer Group ay dapat na makalusot lamang sa isa sa mga gantry sa pinakamahusay na paraan. Hindi nila maaaring tanggalin ang dalawa ng sabay. Siguro may naglunsad ng pag-atake ng palihim. Dapat yun ang nangyari. Ito ang Long family. Siguradong ang Long family iyon. Kabanata 731. Hindi mabilang na mga tao ang nagtakda na ng lahat para agawin ang lahat ng kanilang makakaya mula sa Palmer Group sa sandaling mahulog sila sa huling dalawang gantries. Ngunit sa huli, ginawa ito ng Palmer Group. Ang tanging naiisip nila ay ang pamilyang Long. Dapat ay ang Long family. Maraming pinuno ng makapangyarihang mga pamilya ang nakaupo ng magkakasama na may masamang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nagkatinginan sila pero hindi nila alam ang sasabihin. Ang pagtatapos na ito ay ganap na hindi inaasahan. Lalo silang nakaramdam ng takot at pakiramdam nila ay hindi na nila maintindihan ang norte. Tila marami pa ring tao sa Hilaga na gustong pumasok sa Hilaga ang Palmer Group. O sa halip, hindi nila sinusuportahan ang Palmer Group. Sinusuportahan nila ang Long family. Guru, ang aming mga ari-arian ay inatake at marami kaming nawala. Isang subordinate ng isa sa mga makapangyarihang pamilya ang tumakbo upang magulat na may pagkabalisa at takot sa kanyang boses. Guru, namatay na si Young Master. May nagtapon sa kanya sa imburnal, tumakbo at umiiyak ang isa pang subordinate ng ibang pamilya. Guru. Master. Ang ilan sa aming mga proyekto ay biglang naimbestigahan. Ang lahat ng mga pinuno ng makapangyarihang mga pamilya ay nagmukhang mas bastos at bastos nang marinig nila ang mga balitang sunod-sunod na pumapasok. Nagkaroon ng takot, panghihinayang, galit, puot at kahit pagkalito. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa Hilaga. Sino itong kalaban? Sino ang kaaway na ito? At sino ang nagtangkang lipulin silang lahat? Samantala, si Ethan ay dahan-daang umiinom ng kanyang tsaa sa tea house na kanyang binili. Big Boss, naayos na namin silang lahat. Lahat ng lihim na umatake sa alinman sa mga tauhan ng Palmer Group pati na rin sa lahat ng mga may planong salakayin ang Palmer Group ay nawala lahat. Hindi na nagsalita si Kuya Geoff. Muli niyang dinala ang mga lalaki upang magtago sa dilim. Sinabi na ni Ethan na ang kanilang paglalakbay sa norte sa pagkakataong ito ay magpapasikat sa kanila sa norte. Alam ni Kuya Geoff at ng mga lobo ang ibig niyang sabihin. Binuhusan ni Ethan si Owen ng isang tasa ng tsaa. Ang lahat ng mga hadlang ay nawala, kaya mayroon pa bang mga problema na natitira upang malutas bago makapasok ang Palmer Group sa Hilaga? Hanggat may problema, aayusin ito ni Ethan. Hindi. Si Owen ay parehong nasa sabik at napaka-motivated. Hindi niya alam kung paano ilarawan ang adrenaline rush na naramdaman niya noong katrabaho niya si Ethan. Ang sarap lang talaga sa pakiramdam.
Pagkatapos ay maghanda at sabihin kay Dayan na ang mga kalakal ng Palmer Group ay maaaring dumating sa Hilaga. Mas excited pa yata sa amin yung mga nanunood ng Palmer Group, kalmadong sabi ni Ethan habang pinaikit ang mga mata. Gagawa siya ng bagyo sa Hilaga at tiyaking nauunawaan ng lahat ng makapangyarihang pamilya kung ano ang problema nila. Gagawin niya ang pinakamakapangyarihang pamilya na magsimulang maghinala sa isa't isa at magpapatayan. Siya ay magiging sanhi ng kaguluhan sa buong Hilaga. Ngunit talagang parang may lindol na dumaan sa Hilaga. Sa loob lamang ng maikling panahon, ibinaba ng Palmer Group ang lahat ng 5 gantries at inihanda ang kanilang daan patungo sa Hilaga. Mahigit 100 makapangyarihang pamilya ang dumanas din ng matinding pagkalugi bilang resulta at nahulog sa kailaliman ng impyerno. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay nag-ingat sa lahat. At lalo pang naghinala ang marami na ang laban ng Palmer Group at Long Group ay pandaraya lamang. Ang pamilyang Long ay ang ambisyoso. Ang pamilyang Long ang gustong mangibabaw sa Hilaga. Nais nilang tapakan ang iba pang makapangyarihang mga pamilya upang mapunta sa tuktok, at gusto nilang alisin ang lahat ng banta sa loob ng Long Group. Ang lahat ng makapangyarihang pamilya sa Hilaga ay nangangamba para sa kanilang buhay, lalo na ang mga may kinalaman sa Long Group. Mas lalo silang natakot at hindi mapalagay. Si Leonard Lynch ang pinakamasama sa kanila. Para na siyang unggoy, balisa at hindi mapakali. Wala na siya sa dati niyang kumpiyansa at katahimikan. Nakarating na siya sa kagubatan ng kawayan ayon sa napagkasundoan ngunit hindi pa rin niya nakikita ang taong gusto niya, kaya't lalong nabalisa si Leonard. Bakit wala pa siya? Mahirap para sa kanya na hindi mabalisa. Sinadya niyang pinayagan si Darren na bilhin ang lahat ng hilaw na materyales at pagkatapos ay ibenta ito sa Palmer Group upang itulak ang Palmer Group na pumunta sa Hilaga. Gusto niyang kunin ang pagkakataong ito para sirain ang Palmer Group at makuha ang gusto niya. Ngunit hindi niya inaasahan na talagang magtatagumpay ang Palmer Group. Pakiramdam niya ay sinampal lang siya sa mukha. Ang mas ikinatakot ni Leonard ay baka ang pamilyang Long talaga ang nasa likod ng Palmer Group. Ang kanyang mga kilos ay magpapasip sa iba na siya ay kakampi ng pamilyang Long. Iyon ay isang krimen na ngayon nakarapat-dapat sa kamatayan. Bakit wala pa siya? Maluha-luha na talaga si Leonard. Biglang may sumulpot na figure at tumayo sa harap ni Leonard. Ngunit ang nakakaakit na tato ng isang pulang ulap sa kanyang leeg ay nagpang-inag kay Leonard at agad na namutla ang kanyang mukha. Bakit ikaw? Kabanata 732. Nagbago ang ekspresyon ni Leonard. Ang hinihintay niya ay hindi ang lalaking ito. Nasaan si Agent 3? Nasaan si Mr. Fleming? Nanginginig na boses niyang tanong. Wala kang karapatang malaman. Kasing baba ng subwoofer ang boses ng lalaking nakamaskara. Mahina ang tunog nito, ngunit ang panginginig ng boses lamang ang nagpasakit sa eardrum ng isa. You! Nanginginig ang boses ni Leonard at tila natatakot siya sa taong nasa harapan niya. Nandito ako para makita ang Agent 3. Hindi ikaw, hindi. Hindi na niya gustong sabihin at tumalikod na para makatakas. Ngunit sa isa pang swoosh, ang lalaki ay hamarang sa kanyang paraan. Anong gusto mo? Sigaw ni Leonard. Ngunit ang kawayang gubat na ito ay sobrang liblib, walang makakarinig sa kanya kahit gaano pa siya kalakas sumigaw. Papatayin kita. Hindi na nagabalang magsalita ang lalaking nakamaskara. Bigla niyang ginamit ang palad niya sa paghiwa ng hangin at may bumubulusok na tunog. Agad na nanlaki ang mga mata ni Leonard habang mahigpit ang hawak sa sariling lalamunan. Ngunit patuloy na umaagos ang sariwang dugo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang! Nanginginig ang buong katawan niya habang nauurong ng ilang hakbang. Lalong bumibigat ang kanyang paghinga, at hindi siya makapagsalita. Ang isang taksil ay dapat mamatay. Hindi man lang siya nilinggan ng lalaking nakamaskara at mabilis na naglaho sa kagubatan ng kawayan. Napaatras si Leonard ng ilang hakbang at tuluyang nawala ng balanse at bumagsak sa lupa. Naninikip ang kanyang katawan at may manipis na biyak sa kanyang lalamunan. Hindi niya alam kung ano ang ginamit upang putulin ang kanyang lalamunan, ngunit ito ay talagang malinis na hiwa. Patuloy na bumulwak ang sariwang dugo mula sa biyak at kinulayan ng pula ang lupa.
You didn't, I'm not from the Long family, nanginginig ang mga labi ni Leonard habang nanlalaki ang mga mata. Unti-unting nawala ang kulay nito sa mukha niya at nawala ang boses niya sa katahimikan. Samantala, bumalik sa maliit na bahay na iyon sa kabundukan. Ang lalaking nakaluhod sa isang tuhod sa labas ng mga blind na nakatikip sa pavilion ay ang lalaking nakamaskara na kamamatay lang ni Leonard. Panginoon ko, nawala ang Agent 3. I've already tried to contact him many times pero hindi siya sumasagot. My lord, you cannot let him continue like this, magalang na sabi ng lalaking nakamaskara habang mabilis na iniyuko ang kanyang ulo. Ginagawa ni Agent 3 ang mga ganyan. Hindi magiging madali para sa iyo na hanapin siya, sabi ng lalaki sa likod ng mga blind na may mahinang tawa. Siya ang huling nakakaalam ng shape will feast. Ang mga bagay na gusto niya ay higit pa sa gusto mo. Walang sinabi ang lalaking maluhod sa labas. May malalim na tingin sa mga mata sa ilalim ng maskara. Ang bawat tao ay naghahangad ng parehong bagay, na ang ilang mga tao ay nagnanais ng higit pa nito at ang iba ay nagnanais ng mas kaunti. Pero kahit papaano, kaya kong ibigay sa inyong lahat ang gusto ninyo. Kung may iniisip ka man o iba pang ideya, wala akong pakialam. Ang tono ng boses ng kanyang Panginoon ay parang napakalmado at hindi siya tumunog ni Katie Ting na galit o galit. Pero ibang-iba ang narinig ng lalaking nakamaskara sa kanya. Agad siyang napaluhod at yumuko ng formal. Lalong lumiwanag ang kislap ng mata niya. Ang iyong lingkod dito ay nararapat na mamatay. Oh! Bakit karapat-dapat kang mamatay? Nanatiling kalmado ang boses ng kanyang Panginoon. Mas kalmado pa kaysa sa tsaa sa kanyang tasa. Ako. May iba akong ambisyon. Oh. Ano pang uri ng ambisyon ang mayroon ka? Napalunok ang lalaking nakamaskara, saka dahan-daang tumangala. Diretso ang tingin niya sa taong nasa likod ng blinds at bigla niyang naikuyom ang mga kamao. Ang kanyang mga paa ay biglang tumapak sa lupa at itinulak ang sarili pasulong sa napakabilis na parang isang matalim na palaso. Ang bilis niya ay hindi ka panipaniwala. Talagang isa siyang napakalakas na manlalaban sa antas ng Grandmaster. Ang ambisyon ko ay ang patayin ka. At palitan kita. Isang matinding hangin ang agad na bumuga mula sa lalaking nakamaskara. Ang kanyang katawan ay umugang ng malakas na parang kulog habang tinataas niya ang kanyang mga kamao upang gumawa ng isang nakamamatay na galaw. Isang buong serye ng mga pagsabog ng hangin ang dumaan patungo sa mga blind. Kabanata 733. Ngunit sa susunod na sandali, siya ay pinadala na lumipad palabas ng mas mabilis kaysa sa kanyang pag-atake. Iyon ang tunog ng pagbitak ng buto. Malakas na bumagsak sa lupa ang lalaking nakamaskara. Sumikip ang dibdib niya at ilang beses siyang bumagsak bago niya kinalma ang sarili. Lumuhad siya sa isang tuhod at diretsyong nakatingin sa lalaking nasa likod ng blinds. Ibinuka niya ang kanyang bibig para bamuka ang isang subo ng dugo. Nawala na ang tingin sa kanyang mga mata. Ho-ho, 9 sa 10 ay may parehong ambisyon tulad mo. Kalmado pa rin ang boses sa likod ng mga blind. Para bang wala siyang pakialam sa pagtatangkang pag-atake na ito. Alam mo ba kung bakit ko pinayagan si Ares na gawin ang lahat ng gusto niya? Iyon ay dahil siya ay palaging direkta sa akin. Sa unang araw pa lang, gusto na niya akong patayin. Sa tuwing pupunta siya sa akin, susubukan niyang patayin ako at sasabihin na gusto niyang palitan ang posisyon ko sa hidden sect. Ngunit ang iba sa inyo ay masyadong mapagkunwari. Walang lakas ng loob na magsalita ang lalaking nakamaskara. Lalong lumaki ang takot sa kanyang mga mata. 10 taon na siyang nanahimik at nagtangkang pumatay dahil sa tingin niya ay may pagkakataon siya. Ngunit hindi siya makatiis kahit isang galaw mula sa kanyang Panginoon. Gaano kalakas ang kanyang pagkapanginoon ng eksakto? Magsikap. Sana masurprise mo ako sa susunod na subukan mo akong patayin. Hindi na sinabi ng kanyang Panginoon. Hindi siya nagalit sa mga pagtatangka na ito. Sa katunayan ay nakita niyang nakakatuwa ang mga ito. Ang lalaking nakamaskara ay hindi na naglakas loob na sabihin pa. Lumuhad siya upang yumuko ng may paggalang, pagkatapos ay nawala sa malayo. Lalong lumakas ang amoy ng tsaa, at may singaw na lumulutang sa hangin.
Ang lahat ng mga bagay na nangyari sa Hilaga ay hindi nakaligtas sa mga mata ng kanyang Panginoon. Noong una ay hindi niya akalain na ang isang maliit na lugar tulad ng Greencliff ay magdudulot ng anumang kaguluhan. Ngunit nagsimula siyang mag-ingat muli sa mga ito matapos matagumpay na masira ng Palmer Group ang lahat ng 5 gantries at gumawa ng daan patungo sa Hilaga. At ang pinakatumatak sa kanya ay ang tsismis na ang pamilyang Long ang nasa likod ng Greencliff. Sok! Yung Long family. Ang larong ito ng chess ay naiset up ng maganda, bulong ng kanyang Panginoon sa kanyang sarili. Ang laro sa Hilaga ay nakaset up na, ngunit ang mga naglalaro ng larong ito ay hindi ang pamilyang Long. Ito ay isang laro sa pagitan ng taong nasa likod ng Greencliff at ng aking sarili. Ibinaba niya ang tasa at biglang humagalpak ng tawa. Interesting, how very interesting. Ang tubig sa Hilaga ay hinalo, sinusubukan mo bang maglabas ng malalaking isda? Ang ganda, naisip kong gawin ang parehong bagay. Makikipaglaro ako sa iyo ng larong ito ng chess. Nandito ang Palmer Group. Sa sobrang saya. Matapos matanggap ang tawag mula kay Owen upang kumpirmahin na ang Palmer Group ay nalampasan ang lahat ng 5 gantries ng Hilaga, napasaya ni Diane at patuloy na pinupuri si Owen sa pagiging kamangha-mangha at sinabi na napili niya ang tamang tao para sa trabaho. Napahiya si Owen nang sabihin niya ang mga bagay na ito. Kung hindi umahan si Ethan sa Hilaga, walang paraan na magagawa niya ng maayos ang lahat. Ang kamangha-mangha ay hindi siya. Si Ethan yun. CEO Palmer, naka-standby na ang lahat at hinihintay na lang namin na dalhin mo rito ang mga paninda. Kapag dumating na ang mga kalakal, sisimulan namin ang lahat ng mga aktibidad sa pagbebenta at pangpromosyon. Sabi ni Owen. At saka, miss ka na talaga ni Kuya Ethan at gusto na kitang makita sa lalong madaling panahon. At ang pinakamahalaga sa lahat, maingat na tumingin si Owen sa paligid na para bang may magnanakaw siya habang mabilis niyang idinagdag, palagi kong dinadala si Brother Ethan sa tamang inuman at walang host sa paligid. Kahit na may mga babae sa paligid, hindi ko hahayaang asarin nila si Kuya Ethan, kaya hindi mo kailangang mag-alala. Napabuntong hininga si Diane bilang pagkilala at naramdaman ni Owen na may pakinabang ang kanyang paliwanag. Huminga siya ng malalim pagkatapos ibaba ang tawag. Kuya Ethan, sigurado ka bang angkop ito? Napatingin si Owen kay Ethan na nakaupo sa tapat niya at parang umiiyak. Mabait na tao si CEO Palmer at kahit na nagdududa ako na papatayin niya ako, may nararamdaman akong sakit dito. Tinuro niya ang puso niya. Pakiramdam niya ay tinutusok ang kanyang konsensya. Ayaw isama ni Owen si Ethan kapag kailangan niyang mag-entertain ng mga kliyente dahil natatakot siyang maakit sa kanya ang mga babae. Napaka-charming ni Ethan na kahit naka-helmet ay mahirap harangin ang mga maselang ilong ng ibang babae. Maraming anak ng mayayamang pamilya ang dadalo sa dinner party ngayong gabi, ngunit sinabi ni Ethan na gusto niyang dumalo sa party. Baka hindi kanya papatayin, nakangiting sabi ni Ethan. Ngunit nais ko. Kabanata 734. Agad na tumayo si Owen. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay naging kakaibang solemn na habang siya ay nagpahayag ng buong seryoso, anumang libangan ay para sa kapakanan ng pagsulong ng Palmer Group, kaya kahit nakailanganin kong ipagkanulo ang aking katawan, gagawin ko ito. Kuya Ethan, naiintindihan ko na. Nakuha niya talaga ngayon. Ang imbitasyon sa hapunan ay nagmula sa pamilyang Saxon sa Hilaga. Kinokontrol noon ng pamilyang Saxon ang kalahati ng iligal na bilog ng Starling City. Ngunit hindi tulad ng dati, ang pinuno ng pamilyang Saxon ay si Leo na at hindi na si Harold. Matapos makipagkita si Leo kay Ethan sa Starling City, bumalik siya sa Hilaga at nagsagawa ng serye ng mga nakakagulat na aksyon sa loob ng pamilyang Saxon. Namangha ang lahat sa ipinakitang kakayahan ni Leo. Walang sino man ang mag-aakalang magiging ganito kalakas ang bunsong anak ng pamilyang Saxon na walang pinapansin. Ilang taon na niyang itinatago ang kanyang tunay na kakayahan, at sa sandaling nagpasya siyang ilabas ang kanyang kapangyarihan, kahit si Harold ay hindi na siya mapigilan. 3 araw lang ang inabot ni Leo para ganap na mabago ang pamilyang Saxon. Maging si Harold ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Napabuntong hininga na lamang siya at nasasabing nabulag siya at hindi na namalayan na si Leo na nga ang kinabukasan ng pamilyang Saxon.
Ang pamilyang Saxon ang nag-organisa ng dinner party na ito, at inimbitahan nila ang nakababatang henerasyon ng Hilaga. Si Owen ang pinag-uusapan, kaya bilang kinatawan ng Palmer Group sa Hilaga, siya ay nasa listahan ng imbitasyon. Pero ang hindi niya alam ay ang taong gustong imbitahin ni Leo ay si Ethan. Nagdulot ng kaguluhan ang Palmer Group kamakailan. Ang pagdaan sa lahat ng 5 gantries at paglalagay ng malinaw na daan para sa kanilang mga sarili patungo sa Hilaga ay naghatid ng isang sampal sa mukha sa napakaraming tao. Ang lahat ng makapangyarihang pamilya sa Hilaga ay lubhang maingat ngayon. Sila ay tumingin maingat at nasa tenterhooks. At ang mas malala pa, ang Palmer Group ay maaaring talagang sinusuportahan ng Long family, isang napakalakas na pamilya. Dahil dito, maseryoso nilang tinatrato ang sitwasyong ito. Kailangan nilang maging mas maingat at hindi maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Ngunit alam ni Leo na si Ethan ang nasa likod ng Palmer Group, at walang tao sa likod ni Ethan. Walang ibang tao na mas makapangyarihan kaysa kay Ethan sa mundong ito. Matagal na niyang pinaghandaan ang networking party na ito dahil alam niya kung ano ang gustong gawin at kailangan ni Ethan. Alam din niya kung ano ang kailangan niyang gawin ni Ethan. Ito lang ang pagkakataon na nakuha niya ang affirmation ni Ethan. Ngunit masyadong mabilis ang pagsulong ng Palmer Group. Nakarating sila sa Hilaga kalahating buwan ng mas maaga kaysa sa tansya ni Leo. Kahit alam niyang makapangyarihan si Ethan, nagulat pa rin siya kung gaano talaga kalakas si Ethan. Nakarating na kay Owen ang invitation card, kaya natural, nakarating din ito kay Ethan. Narinig ko na maraming magagandang babae ang pupunta. Tanong ni Ethan na nakataas ang kilay habang sinusulyapan ang invitation card. Lahat ng mga taong inimbitahan ay kapareho ng henerasyon ng pinuno ng pamilyang Saxon, si Leo. Kahit na siya ang ulo ng pamilya, siya ay napakabata, at karamihan sa mga tao ay malamang na ayaw makinig sa kanya, sabi ni Owen. Lahat ng mga taong inimbitahan ay mula sa mga makapangyarihang pamilya. Karamihan sa kanila ay mula sa mga third tier na pamilya, at ang ilan sa kanila ay mula sa second tier na pamilya, kaya sila ay talagang mula sa parehong bilog sa Hilaga. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit siya inimbitahan ni Leo. Sa isang sulyap, malinaw na magiging party ito para sa lahat ng spoiled brats ng makapangyarihang pamilya. Mukhang hindi angkop para sa isang taong hindi kabilang sa lupong ito na tulad niya na pumunta. Nasuri mo na ba kung anong mga negosyo ang pinapatakbo ng mga makapangyarihang pamilyang ito? Nasuri ko, at 2 pamilya lamang ang kakompetensya ng Palmer Group. Huminto si Owen at idinagdag, ngunit kung ikukumpara mo ang kanilang katayuan sa Long Group, maaari mo silang baliwalain. Haharapin ng Palmer Group ang Long Group, ang malaking conglomerate na nakatayo sa Hilaga. Iyon ang kumpanyang napuno ng mga komplikadong network na kinasasangkutan ng napakaraming kapangyarihan at benepisyo. Hindi masyadong inisip ni Owen ang iba pang maliliit na prito sa industriya. Nagiging kampante ka na, inikot ni Ethan ang mga mata kay Owen. Tahimik niyang sinabi, pero gusto ko iyon. Siya'y bumangon. Tere na at maghanda na tayo. Ang mga spoiled brats na ito ang breakthrough point ng Palmer Group, lalo na ang pamilyang Saxon. Kung gusto ng Palmer Group na manindigan ng matatag sa Hilagang rehiyon, kailangan natin ng isang taong susuporta sa atin sa Hilaga. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Oo. Naningkit ang mga mata ni Owen. Isa siyang matalinong tao. Sa sandaling sinabi ito ni Ethan, napagtanto niya kaagad kung bakit gustong idaos ni Leo ang networking party na ito. Gusto niyang makita si Ethan, ngunit ayaw niyang gawin ito ng direkta o lantaran. Pagkatapos ng lahat, ang sinumang nakipag-ugnayan sa isang tao mula sa Palmer Group ay babantayang mabuti. Ihahanda ko na ang lahat. Tumayo si Owen para umalis. Sandali, tawag ni Ethan sa kanya. Alam mo na ang sasabihin kapag nakarating na si Diane, di ba? Kabanata 735. Huwag kang mag-alala, Kuya Ethan. Wala kaming nakitang babae. Deklare ni Owen na may seryosong mukha. Nakahinga ng maluwag si Owen nang makitang kasiya siyang tumango si Ethan. Hindi siya sigurado kung natatakot siya kay Ethan o kung si Ethan ay natatakot kay Diane. Paano ang isang hindi kapani-paniwalang matigas na lalaki ay matatakot sa kanyang asawa?
Samantala, sa bahay ng Saxon, ang pamilyang Saxon ay naging mainit na paksa ng Hilaga kamakailan. Kung hindi inalis ng Palmer Group ang karamihan sa atensyon sa kanilang pambihirang tagumpay sa Hilaga, ang kanilang atensyon ay nakatuon pa rin sa pamilyang Saxon ngayon. Walang sino mang umasa na ang pamilyang Saxon ay dadaan sa gayong malaking pagbabago. Ang pamilya ay orihinal na dumanas ng matinding pagkalugi at aalis na sana sa listahan ng mga pangalawang baitang pamilya nang bigla silang tumalikod at naging mas malakas pa kaysa dati. Iyon ay dahil ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Saxon, si Leo, ay sadyang masyadong agresibo. Umupo si Leo sa upuang nakalaan para sa padre de pamilya sa main hall. Wala na sa mukha niya ang pagiging bata. Ang kanyang mukha ngayon ay nagpapakita ng katatagan, determinasyon at pagpapasya. Matalim ang kanyang mga mata at may kislap ng kabangisan sa mga ito. Maganda ba ang lahat? Binasa ni Leo ang itinerary na pinasa sa kanya ng assistant niya ng seryoso. Nakahanda na ang lahat, Master Saxon. Ang katulong ay mukhang napakaingat at hindi nang ahas na maging pabaya. Dati napaka-easygoing ni Leo. Kahit magkamali siya, kikilitiin lang siya. Ngunit ngayon, kahit na ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring magresulta sa malubhang kahihinatnan. Baka mawalan pa siya ng buhay. Ngayon ang buong pamilya ng Saxon ay labis na maingat at maingat kapag gumawa sila ng anumang bagay, na ginawang ibang-iba ang bahay ng Saxon kaysa dati. Inimbitahan mo ba ang lahat ng dapat imbitahan? Tanong ni Leo. Ginawa ko ang lahat ayon sa iyong mga kaayusan. Ang mga young masters ng pamilya Fowler, Brewer family at iba pa ay inimbitahan lahat. Dahil sa iyong kasalukuyang katayuan, sigurado akong lahat sila ay darating. Nagbago ang ekspresyon ni Leo at agad na bumagsak sa huling bahagi. Nalaman agad ng katulong na mali ang sinabi niya. Ang aking kasalukuyang katayuan. Ngumisi si Leo. Ako ay isang mababang loob at hindi sapat na tao. Ano kayang paninindigan ko? Master Saxon, ako. Nagsimulang magpanik ang assistant. Sinasabi ko sa iyo, ang Hilaga ay hindi lamang isang komplikadong grupo ng maliliit at malalaking kapangyarihan, kundi isang lugar din kung saan maraming kapangyarihan ang nagtatago ng lihim, palamig ng palamig ang boses ni Leo. Kung gumawa ka ng isang maling hakbang o gumawa ng isang maling desisyon, maaaring hindi ka na makabangon muli. Sinaman niya ng tingin ang katulong at ang lamig ng titig nito. Mas mabuting tandaan mo ito ng mabuti. Bumalik ka na sa trabaho. Oo, Master Saxon. Nakahinga ng maluwag ang katulong nang malaman niyang hindi siya paparusahan ni Leo. Pero mas malaki ang respeto niya kay Leo ngayon. Inakala ng lahat ng mga pinuno ng ibang makapangyarihang pamilya na sila ay matataas na katayuan at lahat sila ay mga mapagmataas na tao. Ngunit palaging inilalagay ni Leo ang kanyang sarili sa pinakamababang posisyon at pinakaayaw niya ito kapag sinabi ng iba na siya ay nasa mataas na posisyon ng kapangyarihan. Wala pa siyang nakitang ulo ng pamilya na ganito ang ugali. Nanatiling nakaupo si Leo sa bulwagan. Hindi man lang lumiwanag ang malungkot niyang mukha. Mas alam niya kaysa kanino pa na ang mga taong nahaharap sa pinakamalaking panganib ngayon ay ang mga tinatawag na makapangyarihang pamilya. Yung mga supremely powerful na pamilya. Dahil may magbabago sa paraan ng mga bagay-bagay dito. Sa tuwing naiisip niya si Ethan, naaalala niya ang sarili kung gaano kay-teka ang lalaking ito at kung paanong hindi siya dapat maging kaaway ni Ethan. Kahit na kailangan niyang mamatay, hindi siya dapat maging kaaway ni Ethan. At ngayon ay nagkaroon pa siya ng pagkakataon na maging kaibigan si Ethan. Kahit na sila ay magkatuwang lamang, iyon ay maituturing na ang pinakamagandang bagay na nangyari sa pamilyang Saxon nitong mga nakaraang dekada. Ipinikit ni Leo ang kanyang mga mata at nagsimulang isipin ang lahat ng nangyari sa panahong ito. Ibinunyag niya ang kapangyarihan at ang mga trompeta na hawak niya ng lihim sa loob ng mahigit 10 taon at nakuha niya ang buong kontrol sa pamilyang Saxon. Ngunit ang kinabukasan ng pamilyang Saxon ay hindi pa rin alam. Kailangan niya ng mga bagong trump card. Kailangan niya ng isang hindi magagapi na trump card na maaaring magpapahintulot sa pamilyang Saxon na mamuhay ng mapayapa sa susunod na 100 taon. Ethan Hunt. May mga tao talagang gustong makipagkaibigan. May mga taong naging kaibigan para lang makipagpalitan ng benepisyo.
At ang ilang mga tao ay kaibigan lamang sa ibabaw, ngunit lihim na magkaribal. Ngunit kahit anong uri ng pagkakaibigan ang magiging, malinaw si Leo sa isang bagay. Kailangan niyang maging kaibigan si Ethan at hindi kailanman kaaway. Dahil ang sinumang kaaway ni Ethan ay tiyak na mamamatay. Sa pagkakataong ito, sasamantalahin ko ang pagkakataong patunayan ang halaga ko sa iyo. Muli niyang iminulat ang kanyang mga mata at napuno ito ng determinasyon. Alam ko kung ano ang gusto mong gawin, at matutulungan kita. Ang imbitasyon mula sa pamilyang Saxon ay nagdulot ng lubos na kaguluhan sa mga nakababatang henerasyon ng makapangyarihang mga pamilya sa Hilaga. Walang sino man sa grupong ito ng mga batang ipinanganak sa mayayamang pamilya ang nagkaroon ng anumang impresyon ng pakikipag-usap tungkol kay Leo mula sa pamilyang Saxon. Ang ilan sa kanila ay hindi pa nakarinig ng tungkol sa taong ito. Ngunit sa maikling panahon, nakilala ang pangalan ni Leo, mahirap para sa kanila na hindi malaman kung sino siya. Marami sa mga matatanda sa kanilang mga pamilya ang tumatango at pumupuri sa kanya tuwing may babanggitin si Leo. Sasabihin nila, hindi ko inaasahan na ganito kahanga ang batang ito. Kaya't marami ang mas gustong pumunta sa isang party na hino-host ni Leo. Ngunit ang bawat isa ay may iba't ibang motibo sa pagpunta. Lalo na ang dalawang makapangyarihang pamilya sa likod ng huling dalawang gantries na nahulog sa Hilaga, ang pamilyang Fowler at ang pamilyang Brewer. Kabanata 736. Isang sports car na nagkakahalaga ng higit sa $10 milyon ang nag-revive sa makina nito at pumasok sa hotel, na agad na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Ito ang young master ng pamilya Fowler. Narito na si young master Fowler. Napakagwapo niya. May mga babaeng nakasuot ng mamahaling evening gown at nagliwanag ang kanilang mga mata nang makita nilang bumaba si Morris Fowler mula sa sasakyan. Totoong lahat sila ay mga anak ng makapangyarihang pamilya. Ngunit ang pagkakaiba sa pagitan ng isang pangalawang baitang pamilya at isang pangatlong baitang pamilya ay napakalaki. Ang pag-akyat ng isang baitang ay mas mahirap kaysa sa pag-abot sa buwan. Kung hindi, bakit ang makapangyarihang mga pamilya tulad ng pamilya Torres o ang pamilya Hale ay napakadesperadong gumamit ng anumang paraan na posible upang kumuha ng mga mapagkukunan mula sa ibang bahagi ng bansa sa pamamagitan ng isang tagapagsalita? Ang mga babaeng ito ay hindi naglakas loob na isipin ang tungkol sa pagpapakasal sa isang unang antas ng pamilya. Ang Hilaga ay nagbigay ng higit na kahalagahan sa pagtiyak na ang kanilang mga anak na lalaki ay magpakasal sa isang asawang katulad o pantay na katayuan kaysa saan man sa bansa. Ngunit nagkaroon sila ng pagkakataong magpakasal sa pangalawang tier na pamilya. Lumabas si Morris Fowler mula sa kanyang sports car at tumangala. May pagtatampo na ekspresyon sa kanyang gwapong mukha, at mukhang hindi siya maganda ang mood. Isa pang Lamborghini ang pumasok. Ang taong lumabas sa kotseng ito ay ang pangalawang anak ng pamilyang Brewer, si Kyle Brewer. Morris, sa ekspresyon mo, parang napagalitan ka rin. Tinanggal ni Kyle Brewer ang kanyang sunglasses pagkababa ng sasakyan. Ang kanyang ekspresyon ay hindi gaanong naiiba kay Morris. Gaano ka-interessant, ginamit mo ang salitang to. Ang dalawang ito ay nagmula sa dalawang makapangyarihang pamilya na kumokontrol sa mahahalagang gantry sa Hilaga. Kahit na ang kanilang mga pamilya ay nasa pangalawang baitang lamang, sila ay nasa tuktok ng kategoryang ito, at maaari pa nilang hamanin ang ilan sa mga nasa ilalim na ranggo sa unang baitang mga pamilya. Napatingin si Morris Fowler kay Kyle Brewer. Ang dalawang ito ay halos pinakamahusay na magkaibigan. Ang mga matatanda ng kanilang mga pamilya ay malapit, kaya ang kanilang mga anak ay malapit din sa isa't isa. Bukod pa rito, hindi nila kinailangang mag-alala tungkol sa kanilang pang-araw-araw na gastusin, kaya kung wala silang makakasama at makakasama, maiinip sila hanggang sa mamatay. Hindi ko gets kung ano ang mali sa matanda sa bahay. He's been telling me not to go out at all these few days, pang-iinis ni Kyle. Itinuro niya ang mga babaeng nakasuot ng pangsyam at sinabing, kung hindi ako lalabas, ano ang gagawin nila? Hindi niya talaga maintindihan kung anong kakilakilabot na bagay ang posibleng mangyari sa Hilaga. Tumanggi lang ang kanyang pamilya na lumabas siya. Bukod sa kakaunting taong iyon, sino ang maglalakas loob na gumawa ng anuman sa isang miyembro ng pamilyang Brewer sa Hilaga? Ganyan din ang sinabi ng pamilya ko.
Hindi na raw masyadong ligtas ang North ngayon at sinabihan akong huwag lumabas. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang nang-ahas na gumawa ng kaguluhan sa Hilaga? Sinong pagod na mabuhay? Hindi malalaman ng mga kabataang ito ang lahat ng nangyari sa Hilaga. Ang mga ulo ng kanilang mga pamilya ay hindi sasabihin sa kanila kung sakaling sila ay makaakit ng hindi kinakailangang gulo at lumala ang bagay. Hay nako, hayaan mo na. Bagay talaga itong si Leo, Siya na talaga ang naging pinuno ng pamilyang Saxon ngayon. Naglakad si Morris patungo sa hotel at agad naman siyang sinundan ni Kyle. Kapatid na Morris ang tawag niya sa akin noon. Sa tingin mo ba tatawagin pa rin niya akong ganyan ngayon? Maglalakas loob ba siyang huwag kang tawaging ganyan? Pinaikit ni Kyle ang kanyang mga mata. Kahit na siya ang pinuno ng pamilyang Saxon, siya pa rin si Leo. Nagkatinginan silang dalawa at sabay-sabay na tumango. Silang dalawa ang may pinakamataas na katayuan sa mga dumalo sa dinner party. Kahit na ngayon ay may mataas na katayuan at makapangyarihan si Leo, hindi nila makakalimutan kung paano niya sila hinarap na parang mga kuya niya at mukhang mapagpakumbaba at mababang loob noong una niya silang makilala. Kapag may nagmukhang hamak sa harap nila, maaalala lang nila ang mababang tingin ng taong iyon. Nabook na ni Leo ang buong banquet hall ng hotel. Ang eleganteng musika at malambot na ilaw ay ginawang espesyal ang lugar na ito sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa bulwagan. Hello mga Ginoo, maaari ko bang makita ang iyong mga invitation card, mangyaring? Tanong ng waiter sa pintuan na may magalang na ngiti. Hindi man lang siya nilingan ni Morris at diretsong pumasok. Natigilan ang waiter at nagunat ng kamay para harangan si Morris, pero minisyon siya ni Kyle. Yun ang young master ng Fowler family, samantalang ako ang young master ng Brewer family. Saang pamilya ka galing? Namula agad ang waiter sa mukha at hindi naglakas loob na magsalita. Waiter lang siya at nakikinig lang sa instructions. Hindi siya naglakas loob na saktan ng sinuman. I'm sorry. I'm really sorry. I hope you won't take it to heart, agad na yumoko ang waiter at humingi ng paumanhin. Bago pa makapagsalita si Morris ay sinampal ni Kyle ang waiter sa mukha. Sorry. Sa tingin mo ba sapat na ang paghingi ng tawad? Paano ito tinuro ni Leo sa kanyang mga nasasakupan? Malakas at malinaw ang sampal. Narinig ito ng lahat na nakatayo malapit sa tainga at lumingon silang lahat. Nagtaka sila kung sino ang napakabastos sa party ni Leo. Ngunit nang makita nilang si Morris at Kyle iyon, walang nang ahas na magsalita. Masasabi ng ilan sa kanila na ang sampal na ito ay sinadya para makita ni Leo. Sorry talaga. Takot na takot ang waiter at labis na humingi ng tawad habang nakayuko ang ulo. Napahawak siya sa mukha niya at hindi man lang naglakas loob na magmukhang galit. Hindi niya kayang sakta ng alinman sa mga inapo na ito mula sa makapangyarihang mga pamilya. Hindi alam ng mga kabataan kung paano kumilos, kaya kailangan lang natin silang turuan. Napatingin si Morris sa waiter at tahimik ng inisyan. Pagkasabi pa lang niya ay isang sampal na naman ang narinig. Pero sa pagkakataong ito, dama po ang sampal sa mukha ni Kyle. Kabanata 737. Nagkaroon ng ganap na katahimikan sa pasukan. Natigilan ang lahat. Mas malakas pa ang tunog ng sampal na ito kaysa sa binigay ni Kyle sa waiter. Napakalakas nito na umalangaw-ngaw. Tama ka, hindi alam ng mga kabataan kung paano kumilos, at kailangan lang natin silang turuan. Tumayo si Ethan sa harap ng waiter at tumingin kay Morris. Hindi ko inaasahan na pareho tayo nang iniisip sa paksang ito. Napahawak si Kyle sa mukha niya at lumingon kung sino ang nakabangga sa kanya kanina. Namula agad ang mata niya. Sino ka? How dare you hit me? Siya ay umungal at sumugod sa kabila. Papatayin kita. Isa pang sampal ang ibinigay, at ito ay isang mahirap. Sapat na ang hirap na gulong-gulong si Kyle sa sahig. Matapos magpagulong-gulong ng ilang ikot sa sahig, nauwi rin siya sa paggulong-gulong sa entrance stairs. Hindi man lang nilingan ni Ethan si Kyle. Nagpatuloy siya sa pagtitig kay Morris. Ngunit may ilang tao na tila hindi natututaw kahit isang sampal. Ito ay nakamamatay na tahimik. Nakatingin ang lahat kay Ethan. Sino sa lupa ang lalaking ito? Pagod na ba siya sa buhay?
Hindi ba niya alam na ang lalaking nabangga niya ay si Kyle ng Brewer family? Hindi lang sa mukha ni Kyle tumama ang dalawang sampal na iyon. Ito ay isang insulto sa buong pamilya ng Brewer. Sino ka? Hindi mapakali si Morris kay Kyle at diretsyong tumingin kay Ethan. Maautoridad ang mukha niya habang sinusubukang panatilihin ang kanyang mataas at makapangyarihang aura. Alam mo ba kung sino ang nabangga mo? Kung gayon alam niya kung sino ang kanyang nataman. Si Ethan ay hindi nag-abala sa pagiging magalang. Kumunat ang noo ni Morris at tumingin sa waiter na iyon. Hindi kaya espesyal ang waiter na ito? Kalokohan. Walang espesyal na magiging waiter dito. He scoffed coldly at mukhang gets na niya ito ngayon. Ang lalaking ito ay isa kay Leo. Dahil pinayagan siya ni Morris na suntukin siya ni Kyle, insulto iyon kay Leo. Ipinapalam nila sa lahat na kahit na si Leo ang naging pinuno ng pamilyang Saxon, si Leo ay ganoon pa rin kababa at maamo na batang lalaki sa harap ng pamilya Fowler at pamilyang Brewer. Ngunit hindi niya inaasahan na may isang taong hindi natatakot na mamatay at talagang matapang na tumayo. Wala akong pakialam kung sino siya. Sinaktan mo si Kyle at kaibigan ko siya. Natatakot ako na hindi magiging madali ang pagresolba sa usaping ito. Lumingon si Morris at agad na bumangon ang galit sa loob niya. Dumami na ang mga taong nanonood. Walang umaasa na may manggugulo bago pa man magsimula ang dinner party. Wala pa si Leo. At ang mga nanggugulo ay mga miyembro ng pamilya Fowler at pamilya ng Brewer. Kahit na naramdaman din nila na si Kyle Brewer ay lumampas na, hindi sila nang ahas na magsabi ng anuman dahil walang gustong masaktan ang mga makapangyarihang pamilyang ito. Si Morris ay mukhang napaka-agresibo, ngunit si Ethan ay tila hindi naabala. O coincidence naman. Kaibigan ko rin ang taong tinamaan ng walang kwentang bagay na iyon. Sumasang-ayon ako na hindi magiging madali ang pagresolba sa usaping ito. Nakasalubong ni Ethan si Morris. Agad na naging tense ang atmosphere sa hangin. Kumunat ang noo ni Morris. Hindi niya akalain na ang isa sa mga Leo ay magiging palaaway. Ang lalaking ito ay tila ayaw sumuko sa laban. Akala talaga nitong si Leo ay bagay na siya ngayon. Siya ay naging bagong pinuno lamang ng pamilyang Saxon. Naisip niya ba talaga na iba siya sa dati? Naisip ba niya na dahil lang siya ang pinuno ng pamilyang Saxon ngayon, kailangan siyang bigyang pansin o pagbigyan ni Morris? Kung gayon, paano mo balak lutisin ang bagay na ito? Malamig na napangiti si Morris. Tinignan niya ng masama si Ethan at tinignan siya ng taas-baba. Base sa pananamit, nahulaan niya na si Ethan ay dapat driver o bodyguard. Alinmang paraan, siya ay isang kapwa humihiling na pumatay. Ngunit bago pa man magawa ni Morris ang isang bagay, isang malakas na bugzo ng hangin ang bumungad sa kanyang muka. Kabanata 738. Isang anino ang bumagsak sa kanya at pakiramdam niya ay nabangga siya ng tren. Umikot ang kanyang ulo habang umiikot ng ilang beses sa himpapawid bago bumagsak ng malakas sa sahig. Ang kakilakilabot na putok na ito ay muling nagpatahimik sa buong bulwagan. Lahat ng nanonood ay nabigla. Laking gulat na nila nang hampasin ni Ethan si Kyle. Isa siyang taga-Brewer family pero sinampal siya ni Ethan hindi lang isang beses kundi 2 beses. At ngayon ay naglakas loob pa siyang saktan si Morris. Iyon ay ang ikatlong anak na lalaki ng pamilya Fowler at siya ang pinakamalamang na maging susunod na pinuno ng pamilya Fowler. Sinaktan niya ang mga young masters ng 2 makapangyarihang pamilya ng sabay-sabay. Siguradong patay na karne siya. Iyon ay kung paano ko nilayon upang malutas ang bagay na ito. Lumapit si Ethan kay Morris at pinatong ang isang paa sa kanyang dibdib habang umiiling siya at hindi na hinintay na magsalita si Morris. Marahil hindi mo alam, ngunit mas mahusay ako kaysa sa iyo sa pananakot ng iba. Ikaw. Napahawak si Morris sa kanyang mukha at may gustong sabihin nang bigla niyang naramdaman ang pag-akyat ng dugo sa kanyang bibig. Naramdaman pa niyang lumalangoy sa dugo ang 2 niyang ngipin. Halos lamunin na niya ang mga ito. Kilala mo ba kung sino ako? Inilabas ni Morris ang mga ngipin at galit na umungol, ako ang magiging pinuno ng pamilya Fowler. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, sinipa siya ni Ethan ng malakas at pinagulong-gulong siya pababa ng hagdan. Napunta siya kay Kyle na halos hindi na makatayo.
Hindi ako interesadong malaman kung sino ka, hindi man lang sinulyapan ni Ethan si Morris. Kumuha siya ng isang balumbon sa kanyang bulsa at ipinasa iyon sa waiter. Humanap ng ibang lugar na mapagtatrabahuhan, at baguhin ang iyong buhay. Tandaan mo, wala kang ginawang mali kanina, kaya hindi mo kailangang humingi ng tawad. Agad na naglakad si Ethan papunta sa hall pagkatapos noon. Si Owen at Kuya Geoff ay nakatayo sa isang tabi at hindi nagsalita ng kahit ano. Nakasanayan na nila ito. Kinasusuklaman ito ni Ethan kapag binubuli ng iba ang mga mas mahina kaysa sa kanilang sarili. Nang-aapi sa iba. Sino ang mas magaling kay Ethan sa paggawa niyan? Walang imik ang dalawa at sumunod na lang kay Ethan papasok. Ang mga nanunood sa buong eksenang ito ay nakabalik sa realidad. Pakiramdam nila ay anumang oras ay lalabas na ang kanilang mga puso sa kanilang mga bibig. Mabilis na tumakbo ang lahat ng gustong mag-butter up kay Morris at Kyle. Young Master Fowler. Young Master Brewer. Ayos lang ba kayong dalawa? Bilasan mo. Tumawag ka ng ambulansya. Tama, bilasan mo at ipadala sila sa ospital para masuri. Hindi man lang natapos ng isa sa kanila ang kanyang pangungusap ng sampelan siya ni Kyle sa buong mukha. Tawagan mo ang ambulansya. Nagmura siya ng malakas. Hindi pa ako patay, hindi ko kailangan ng ospital. Ang pananakot niyang ekspresyon ay natakot sa lahat ng tao sa paligid niya. Namutla sila at walang lakas ng loob na magsalita nang mabilis silang umatras. Nipatikip ng ngipin si Kyle sa galit. Wala akong pakialam kung sino siya. Papatayin ko siya. Papatayin ko siya. 2 beses na siyang sinampal ng napakakas sa harap ng napakaraming tao. Paano niya haharapin ang iba sa hinaharap? Hindi kumibo si Morris, ngunit ang lamig sa kanyang mga mata ay lalong nagyayelo. Kamusta? Nasaan na kayong lahat? Sabi ko nasaan ka? Pumunta ka dito ngayon din. Kailangan kong pumatay ng tao. Tumawag si Kyle sa bahay. Wala kang dapat pakialam dyan. Lumapit ka lang ngayon. Ano ang mas mahalaga kaysa sa aking buhay? Bilasan mo at pumunta ka dito. Ibinaba na niya ang telepono at mas lalo siyang nagalit ngayon. Nanawagan siya para sa ilang highly skilled fighters na dumating at muntik ng tanggihan. Hindi rin niya alam ang nangyari sa bahay. Ang pamilya ay hindi na naiwan na may napakaraming mahusay na manlalaban. Nagkulong na lang ang lahat sa bahay at hindi na naglakas loob na pumunta saan man malapit sa lungsod ng Pinemore. Ngunit hindi mapakali si Kyle sa alinman sa mga ito. Gusto lang niyang patayin si Ethan ngayon din. Gusto niyang idiin siya sa sahig at tapakan. Ang madugong Leo na iyon ay talagang iniisip na siya ay bagay dahil siya ang mapahamak na pinuno ng pamilyang Saxon. How dare he let someone like that insult us? Galit na galit si Kyle. Kapag naging pinuno ako ng pamilyang Brewer, ang una kong sisirain ang pamilyang Saxon. Kabanata 739. Pagdating sa kahusayan, ang pamilyang Saxon noon ay hindi may kumpara sa pamilyang Brewer at sa pamilyang Fowler, lalo na sa kasalukuyang pamilyang Saxon. Magkano ang nawala sa pamilyang Saxon? Nawala sa kanila ang kalahati ng iligal na bilog ng Starling City at maging ang Grandmaster level fighter na mayroon sila ay patay na. Kaya ano ang maaaring gamitin ng pamilyang Saxon laban sa kanila? Morris, sabihin mo. Naina si Kyle nang makitang hindi pa rin umiimik si Morris. Sinampal ni Kyle ang waiter dahil gusto niyang insultuhan si Leo at si Morris ay tahasang pumayag na mangyari iyon. Kahit na wala siyang ginawa, may ginawa si Morris para ipahiya si Leo, iba lang ang pamamaraan nila. Walang gustong makita ang isang maliit na Leo na biglang naging isang sikat na tao sa Hilaga at maging isa sa pinakamahusay sa mga nakababatang henerasyon. Bakit siya dapat? Isa lang siyang walang kwentang basura na walang sandalan at walang kakayahan. Paano kung matalo mo ang taong iyon hanggang mamatay? Napangisi si Morris. Noon pa man ay pakiramdam niya ay mas malayo ang paningin niya kaysa kay Kyle at mas naiintindihan niya kaysa kay Kyle. Para sa kanya, si Kyle ay ang parehong uri ng tao bilang Leo at ni isa ay hindi nagkakahalaga ng kanyang pansin. Malinaw na ang tao ay may mga tagubilin mula kay Leo na sadyang gawing mahirap ang mga bagay para sa amin. Sa tingin mo, bakit pa tayo inimbitahan ni Leo dito ngayon? Nagbago ang ekspresyon ni Kyle.
Gusto niyang gamitin tayo para magkaroon ng prestihiyo at bigyan ng babala ang iba pang makapangyarihang pamilya. Naisip niya agad ito. Ang lahat ng mga bisita ngayon ay mula sa nakababatang henerasyon at halos kaedad ni Leo. Ngunit ngayon si Leo ay naging pinuno na ng pamilyang Saxon, habang ang iba ay malayo pa ang mararating bago maging mga pinuno ng kanilang sariling mga pamilya. May ilan pa nga na hindi man lang magkakaroon ng pagkakataong manalo sa laban sa iba pa nilang mga kapatid para sa posisyong ito. Anong uri ng reputasyon ang ginamit ni Leo? Wala man lang siyang reputasyon. Kung siya ay kilala sa anumang bagay, siya ay kilala lamang na mahina, walang silbi at kasing galing ng hindi nakikita. Ngayong bigla siyang naging pinuno ng pamilyang Saxon, kailangan niyang humanap ng paraan para makakuha ng prestihiyo. Hindi niya agad nagawang patunayan sa kanya ang kanyang mga nakatatanda, kaya kailangan niyang magsimula sa nakababatang henerasyon. Kailangan niyang magsimula sa mga kasing edad niya. Habang iniisip ito ni Kyle, mas lalo siyang nagalit. Iyon ay kung ano ang nangyayari. Ang party na ito ay maaaring espesyal na inihanda para sa kanila. Inayos na ni Leo ang lahat noon pa man. Ipapahiya niya sina Kyle at Morris sa harap ng lahat at tadyakan ang lahat. How dare he? Kaya kahit na ang lalaking iyon ay karapat-dapat na mamatay, si Leo ay mas nararapat na mamatay kaysa sa kanya. Iniluwa ni Morris na may masamang tingin sa mukha. Ano ang gusto mong gawin? Nagtakip ng ngipin si Kyle. Malapit na ang mga tauhan ko. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa bahay at kung bakit may mas kaunting mga highly skilled fighters na natitira sa sambahayan. Ngunit hindi masyadong mahirap na tawagan ang 2 o 3 sa kanila upang baliin ang mga paa ni Ethan. Pero ngayon ay mas kinaiinisan niya si Leo. Gusto niyang patayin si Leo ngayon din. Gusto niyang mawala ng tuluyan ang pamilyang Saxon. Ang pamamaraan ay mas mahalaga kaysa sa aktwal na pagpatay, pinaikit ni Morris ang kanyang mga mata at may masamang tingin sa kanyang mukha. Gusto niya tayong tapakan para marating ang tuktok, di ba? Gusto niya lang mas maraming makapansin sa pamilyang Saxon, di ba? Kung ipahiya natin ang kanyang pamilya sa kanilang sarili ng labis na hindi sila makakakuha ng posisyon sa hilaga, sa palagay mo ba ay magpapakamatay si Leo? Hindi naging madali para sa kanya na maging ulo ng pamilya, ngunit ngayon ay kailangan niyang dumaan sa gayong kahihiyan. Mas mabuting maging walang tao na walang pakialam. Kahit si Leo ay hindi matatanggap ang ganoong kaila-hilakbot na pagkakaiba, tama ba? Nagpalitan ng tingin ang dalawa at nakagawa agad ng desisyon. Hindi lang sila papatay ng tao. Pinagplanuhan nila ito ng mabuti. Babayaran nila ang pamilyang Saxon para sa paggawa nito. Samantala, bumalik sa banquet hall. Umupo si Ethan at kumain ng mga cake at uminom ng ilang inumin. Naisip niya na kung narito ang mata ko na Jenny na iyon, ang pagkain dito ay hindi magiging sapat para sa kanya. Umikot na si Owen para makipag-usap sa nakababatang henerasyon ng hilaga ayon sa mga tagubilin ni Ethan. Nanatili si Kuya Geoff kay Ethan. Paminsan-minsan ay may mga taong sumulyap kay Ethan at nagtataka kung sino siya. Hindi pa rin sila makapaniwala kung paano sinampal ni Ethan sina Morris at Kyle ng 2 beses. Masyadong agresibo iyon. Isang insulto iyon sa pamilyang Brewer at sa pamilyang Fowler. Masarap ang lasa nito, maaari mong subukan ang ilan, sabi ni Ethan kay Kuya Geoff habang itinuro ang isa sa mga cake sa mesa. Kung narito ang ating Legend of Fairbanks, hindi ko na kailangang sabihin sa kanya na kumain. Tumawa si Kuya Geoff. Siya ay isang alamat pagkatapos ng lahat. Habang nagsasalita sila, may lumapit na waiter at magalang na yumuko. Baka sa mukha niya ang paggalang. Tumayo na si Ethan para kumuha ng waiter. Sobrang natouch ang ibang service crew na nakakita niyan. Ikaw ba si Mr. Hunt? Magalang na tanong ng waiter. Tumango si Ethan, at nagpatuloy siya, gusto kang makita ni Mr. Saxon sa VIP room. Mahihirapan ba kitang sumama sa akin? Kabanata 740. Oo naman. Bumangon si Ethan. Alam niyang ayaw ni Leo na malaman ng iba kung sino si Ethan, kaya naging maingat siya. Umalis siya kasama ang waiter. Medyo kinabahan si Leo sa loob ng VIP room. Pangalawang beses niyang nakilala si Ethan.
Tumanggi si Ethan sa unang pagkakataon at naisip niyang mamamatay siya sa araw na iyon. Pero sa huli ay binigyan siya ng pagkakataon ni Ethan. Si Leo ay isang matalinong tao at naiintindihan niya ito. At ito na ang huling pagkakataon niya ngayon. Narinig ni Leo na may kumakatok sa kanyang pinto at mabilis na tumayo. Naglakad siya papunta sa pinto at binuksan iyon. Ginoo. Manghuli. Magalang niyang bati kay Ethan. I'm so sorry kung kailangan mong pumunta dito, please come in. Tumanggaw si Ethan. Pumasok siya at umupo sa upuan ng host. Walang maglalakas loob na sabihin na siya ay walang galang kay Leo. Kinaway-kaway ni Leo ang kanyang mga kamay para ilabas ang lahat. Naiwan ang kwarto na tanging siya lang, sina Ethan at Kuya Geoff. Huminga siya ng malalim. Inihanda na niya ang kanyang talumpati, ngunit tila mahirap para sa kanya na sabihin ito ngayon. Si Leo ay hindi isang taong madaling kabahan at talagang magaling magsalita. Ngunit nang makaharap si Ethan, tila wala sa kanya ang kanyang karaniwang kalmado at tapang. Gusto kong hilingin kay Mr. Hunt na bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Bahagyang yumuko si Leo pagkaraan ng mahabang panahon at sinabing, isang pagkakataon para sa aking pamilya. Nagtaas ng mata si Ethan. Oh, anong pagkakataon? Nakahinga ng maluwag si Leo. Dahil hindi agad siya tinanggihan ni Ethan, nagkaroon siya ng pagkakataon. Kumuha siya ng isang selyadong sobre sa kanyang coat at ipinasa iyon kay Ethan. Ang kanyang ekspresyon ay mataimtim habang sinasabi niya, narito ang aking listahan ng pangalan. Magalang na tumayo si Leo at hinintay na matapos itong tingnan ni Ethan. Walang sinabi si Ethan. Pinunit niya ang sobra at inilabas ang mga papel sa loob at sinimulang basahin ng seryoso. Agad na tumahimik ang silid at tanging tunog ng paghinga ng tatlong lalaki ang maririnig. Kinabahan si Leo. Natatakot siyang umiling si Ethan. Kung nangyari iyon, wala nang pagkakataon ang pamilyang Saxon. Si Leo mismo ay walang pagkakataon din. Pero kung may pagkakataon pa, ipaglalaban niya ito, gaano man ang halaga nito sa kanya. Makalipas ang mahabang panahon, natapos ni Ethan basahin lahat. Ipinasa niya ang sobre kay Kuya Geoff para itago. Tumingin siya kay Leo. Ang kanyang titig ay parang mga laser beam na kasing talas ng mga espada, at tila kayang tumago sa kaibuturan ng puso ni Leo. Naramdaman ni Leo na natuyo ang kanyang lalamunan at labis siyang kinabahan. Pakiramdam niya ay naghihintay siya ng paghuhukom. Kung susundin mo ako, hindi ka makakakuha ng kapangyarihan o katayuan. Responsibilidad lang ang makukuha mo. Payag ka pa ba? Ilang saglit na natigilan si Leo matapos marinig ang sinabi ni Ethan. Pagkatapos ay tuwang-tuwa siyang tumingin kay Ethan at naisip niyang mali ang narinig niya. Payag ako. Payag ako. Halos mapaluhod siya. Sinunggaban niya ang pagkakataon. Alam ni Leo ang ibig sabihin ni Ethan sa pagsasabing siya ay magkakaroon lamang ng responsibilidad at hindi makakakuha ng anumang kapangyarihan o katayuan. Ang pamilyang Saxon ay hindi magiging katulad ng ibang makapangyarihang mga pamilya at mag-aaway sa pagkuha ng mas maraming mapagkukunan at benepisyo para sa kanilang sarili. Mas malaki ang responsibilidad niya na pangalagaan ang mas maraming tao. Hindi ba ito mismo ang ginagawa ng Palmer Group? Napag-isipan na ni Leo ang tanong na ito noon. Kapag naging malaki at sapat na ang kapangyarihan ng isang kumpanya, hindi na sila dapat patuloy na humahabol sa mas maraming kita at kapangyarihan, ngunit dapat nilang pasanin ang mas malaking responsibilidad sa lipunan. Ngunit ang Palmer Group ay napaka-espesyal na ang Palmer Group ay ganito na sa simula pa lamang. Sinuri niya ito dati. Ang kita ng Palmer Group mula sa araw na ito ay nagsimula ng operasyon hanggang ngayon ay halos $10 bilyon, ngunit bukod sa pagsakop sa kanilang mga gastos sa pagpapatakbo at pagbibigay ng mga bonus at benepisyo sa kanilang mga tauhan, ang natitirang pera ay ipinuhunan sa mga social na negosyo at kawanggawa, at ginamit upang tulungan ang mga ordinaryong tao. Sa lipunan. Hindi niya maisip kung paanong ang pamilyang Palmer, ang tanging mga taong kumokontrol sa buong Palmer Group, ay tumanggap lamang ng buwanang sweldo na 20 o 30,000. Iyon ay kapareho ng isang kawani sa gitnang pamamahala, at ito ay mas mababa kaysa sa marami sa mga kawani sa Palmer Group. Maging ang bungalow estate na tinitirhan nila ay binili ni Ethan.
Mayroon bang ganitong korporasyon sa buong bansa? Sa anumang kaso, hindi pa nakita ni Leo ang anumang kumpanya na gumagawa ng ganito. Talagang hinangaan niya ang Palmer Group at ang pamilyang Palmer. Alam din niya na ito lang ang paraan para makapagpatuloy ang Palmer Group sa mahabang panahon na darating at makamit ang mga bagay na hindi magagawa ng iba. Payag ako. Payag ang buong pamilya ko. Maraming salamat, Mr. Hunt. Sabi ni Leo sa excited na boses. Ako, si Leo Saxon, ay gagamitin ang aking buhay upang matiyak na talagang gagampanan ko ang lahat ng mga responsibilidad na kinakailangan ng isang makapangyarihang pamilya. Kung mabaygo ako sa anumang paraan, handa akong tanggapin ang anumang parusa. Salamat po at sinamahan niyo ako dito. God bless po sa lahat mga idol.